Ngayon, nakatagpo ang grupo ni Luffy ng isang kakaibang bagyo. Napagtanto ni Nami na ito ang mga agos ng ahas. Pagkatapos, lumitaw ang mga higanteng alon. Ito ay labis na ikinagalak ni Luffy. Samantala, sinusubukan ni Sanji na ilayo ang barko mula doon. Bigla, inatake sila ng agos ng ahas. Kaya, agad na tumalon si Zoro upang harangin ito. Sa sandaling ito, ang timon ng Sunny ay nakadikit pa rin. Kaya't nagtulungan ang grupo ni Luffy upang harangan ang Serpent Currents. Ngunit, patuloy na inaatake sila ng Serpent Currents. Ito ay nagpag-alala kina Usopp at Chopper. Napagtanto ni Nami na hindi nila magagamit ang emergency escape system. Dahil walang katapusan ang mga Serpent Currents na ito. Bigla, ang Sunny ay nahulog sa kalangitan. Dahil dito, nahulog si Chopper sa dagat. Sa kabutihang palad, nahuli siya ni Robin sa tamang oras. Bigla, nakita nila ang Red Line. Ito ay nagpasaya kay Luffy, at naalala nila ang kanilang pangako sa Grand Line. Samantala, naaalala ni Brook si Lebon. Ngunit nasa loob pa rin sila ng Serpent Currents. Isang napakalaking buhawi ang lumitaw sa harapan nila. Ito ay nagdulot ng pag-aalala sa lahat. Gayunpaman, salamat sa kanilang karanasan sa pagpunta sa Sky Island. Kaya naman, kinontrol nila ang Sunny para sumakay sa mga higanteng haligi ng tubig na ito. Agad na ginamit ni Frankie ang emergency escape system. Dahil doon, nakalusot ang grupo ni Luffy sa bagyo. Nakikita ang bundok ng Red Line sa unahan. Pinasaya nito ang lahat, dahil natapos na nila ang kalahati ng kanilang paglalakbay. Lumabas na ang Red Line ay konektado sa Grand Line. Dahil dito, natuwa si Luffy at sinabi niya, kung makikita ko ulit ang pader na ito, pagkatapos, magiging Pirate King ako. Habang lumalangoy sina Usopp at Chopper, ipinagpatuloy ni Zoro ang pagsasanay, dahil napagtanto niyang masyadong malakas si Kuma. Kaya kinailangan pang lumakas ni Zoro. Sa sandaling ito, ginagamit ng grupo ni Luffy ang submarino para sumisid sa dagat para hanapin ang daan patungo sa Fishman Island. Bigla silang inatake ng isang halimaw sa dagat, kaya isang suntok lang ang natomba ni Luffy. Pero may lumipad palabas sa bakanan ng sea monster na ikinagulat ng grupo ni Luffy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog siya kay Sanji. Dahil doon, ligtas silang dalawa. Bigla niyang nakita ang sarili na nakahiga kay Sanji, kaya nag-alala siya. Samantala, nagulat ang grupo ni Luffy dahil hindi nila kilala kung sino sila. Napagtanto ni Nami na ang babaeng ito ay isang sirena. Sa sandaling ito, nagpasalamat siya sa grupo ni Luffy sa pagtulong sa kanya na makatakas mula sa bakanan ng sea monster. Kaya niyaya niya ang grupo ni Luffy na kumain ng takoyaki, na ikinatuwa nila. Biglang tanong ni Brook Kami, pwede ko bang makita yung panty mo? Habang nagtatanong si Luffy, pumunta ka ba sa banyo? Nagalit ito kay Sanji dahil masyado silang walang galang. Biglang tinanong ni Luffy kung sino itong starfish. Nang malaman na si Papig ay kapwa-alaga ni Kami at amo niya, nagulat ang lahat. Sa sandaling ito, gusto ni Luffy na kumain ng takoyaki, kaya tinawagan ni Kami si Hatchin. Biglang may sumagot sa phone ni Hatchin na ikinagulat ni Kami. Sila pala ang Flying Fish Riders, at nahuli nila si Hatchin, na labis na nag-alala kay Kami. Biglang naramdaman ni Nami na pamilyar ang boses ni Hatchin, kaya iminungkahi niyang tulungan si Kami na iligtas si Hatchin bilang kapalit ng kanyang paghatid sa kanila sa Fishman Island. Nang malaman ni Luffy na si Hatchin ang may-ari ng takoyaki shop, agad niyang napagdesisyonan na iligtas siya. Biglang tinawag ni Kami ang mga isda para gabayan ang grupo sa Flying Fish Riders base. Dahil dito ay labis na ikinatuwa ni Luffy ang kakayahan ni Kami, kaya nagsimulang manguna ang mga isda para sa grupo ni Luffy. Samantala, sa Flying Fish Riders base, pinaplano ng pinunong si Duvol na hulihin si Kami. Samantala, labis na nag-aalala si Kami kay Hatchin. Sinabi ni Papig sa grupo ni Luffy na ang Sabaudi Archipelago ay isang lugar para sa pangangalakal ng mga alipin. Napakaraming gang ang nanghuhuli ng mga malalaking isda para ibenta dahil ipinagbili ang mga isda sa napakataas na presyo. At kinuha ng mga mangangalakal ng alipin ang Flying Fish Riders para tulungan silang mahuli si Kami. Sa sandaling ito, nangako si Luffy na ililigtas si Hatchin para makakain siya ng takoyaki. Biglang nakita ng grupo ni Luffy ang mga Flying Fish Rider na papalapit. Sinimulan nilang bombahin si Sunny ng tuloy-tuloy. Mabilis na hinarang ni Zoro at Luffy ang kanilang mga bomba. Napagtanto ng Flying Fish Riders na napakahirap harapin ng grupo ni Luffy, kaya tumakas sila. Sa sandaling ito,
Napagtanto ni Duvol na ang taong hinahanap niya ay miyembro ng Straw Hat Crew, kaya determinado siyang maghiganti sa taong iyon. Nang marinig ni Hatchan ang pag-uusap nila tungkol sa Straw Hat Crew, nagulat siya habang si Duvol ay galit na galit pa rin, at gusto niyang maghiganti kaagad laban sa Straw Hats. Sa sandaling ito, nalaman ni Hatchan na kasama si Camie sa grupo ni Luffy, na ikinabahala niya dahil hindi niya inaasahang magkikita pa sila. Kaya hindi alam ni Hatchan kung paano haharapin si Nami dahil dati, grabe ang pakikitungo nila ni Arlong kay Nami. Bigla nilang nakita na dumating na ang mga tauhan ng Straw Hat, na naging dahilan ng pananabik ni Duvol na talunin sila. Sa sandaling ito, nakita rin ni Luffy ang base ng Flying Fish Riders, habang pakiramdam ni Nami na pamilyar ang pangalang Hatchan. Kaya dumiretso ang grupo ni Luffy sa kanilang base. Napagtanto ni Hatchan na dumating na ang mga tauhan ng Straw Hat. Kaya naman, agad siyang naglagay ng tinta sa kanyang katawan upang hindi nila siya makilala. Nagulat si Camie nang makita ang tinte ni Hatchan na itim na katawan. Pero pamilyar sa kanya ang grupo ni Luffy. Kaya tanong ni Sanji, kumusta si Arlong? Sagot ni Hatchan, nahuli na ng mga Marines si Arlong. Sa gayon, napagtanto ng grupo ni Luffy na siya nga ay Hachi. Nakakaloka si Hachi dahil nalantad na siya habang hindi alam ng grupo ni Robin kung sino siya. Kaya ipinaliwanag ni Usopp sa kanila, minsan naging kaaway nila sina Hachi at Arlong dahil nasakop nila ang nayo ni Nami. Sa sandaling ito, galit na galit pa rin si Luffy, pero gusto pa rin niyang kumain ng takoyaki. Iniisip tuloy ni Camie na kaibigan nila si Hachi. Galit na sabi ni Zoro, hindi siya. Nag-alala ito kay Camie, natakot na hindi na nila tutulungan si Hachi. Kaya nagpa siya sina Camie at Papig na iligtas siya mismo. Sa hindi inaasahan, sa sandaling tumalon siya sa tubig, nahuli siya, na labis na nag-aalala kay Hachi at gustong iligtas si Camie, napansin ni Nami na nagbago si Hachi, kaya nagpa siya siyang tulungan sila. Habang si Luffy ay nakatutok lang sa pagkain ng takoyaki sa gilid ni Duvol, naghahanda naman sa ilalim ng tubig ang kanyang mga subordinate. Sa sandaling ito, sumugod si Luffy para bawiin si Camie sa kanilang pagkakahawak. Nakita ni Hachi si Luffy na tinutulungan sila, na ikinaantag ng kanyang damdamin. Kaya ipinaalam ni Hachi sa grupo ni Luffy na ang mga Flying Fish Rider ay naghahanda sa ilalim ng tubig. Ngunit hindi nag-alala si Luffy. Agad niyang sinabi sa lahat, mag-away Luffy. Kaya nagsimulang palibutan ng Flying Fish Riders ang Sunny sa pamamagitan ng paglipad. Nakita sila ni Luffy na nakasakay sa mga lumilipad na isda, na ikinatuwa niya. Kaya agad namang tumalon si Luffy at kumuha ng lumilipad na isda. Samantala, ang grupo ni Nami ay binobomba na nila. Kaya naman, mabilis na naharang ni Sanji ang mga bomba. Napagtanto nilang hindi pa borobling ang sitwasyon, kaya inutusan nila ang flying fish na sumisid sa tubig, na naging sanhi ng paglubog ni Luffy sa dagat. Agad namang tumalon sina Chopper at Brook para iligtas siya. Sa kabutihang palad, sina Frankie at Nami ay nagawang hilahin sila pabalik sa barko. Sa sandaling ito, sinubukan ng tatlong mga ngalakal ng alipin na hulihin si Camie. Dahil dito ay labis na nag-alala si Hachi. Buti na lang at pinutol ni Zoro ang bakal na kulungan na tumulong kay Hachi na makatakas. Kaya agad silang natalo ni Hachi, na labis na ikinatuwa ni Nakami at Papig dahil ligtas siya. Ngunit patuloy silang sinalakay ng Flying Fish Riders. Kaya, agad silang natalo ni Zoro. Sa sandaling ito, sinasalakay pa rin ng Flying Fish Riders si Sunny. Kaya tumalon sina Luffy at Sanji para talunin ang isa pa. Ngunit sila ay marami pa rin. Kaya, brutally, nagpa siya si Brook na ipakita ang kanyang mga kasanayan. Tumalon siya at tumugtog ng kanyang violin, dahilan para makatulog sila at malunod sa tubig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakatakbo rin si Brook sa tubig na ikinatuwa ni Luffy kaya naman nakahuli rin siya ng lumilipad na isda. Ngunit tulog ang piloto, dahilan para mahulog si Luffy sa kanilang base. Bigla niyang nakita ang mukha ni Duvol. Nagulat ito kay Luffy. Napagtanto niyang nakita ni Duvol ang kanyang mukha. Samantala, natalo ni Brook ang maraming Flying Fish Riders, na nagpapagod sa kanya dahil sa patuloy na pagtakbo. Bigla niyang napansin na hindi pa ganap na naghihilom ang mga sugat ni Zoro sa pakikipaglaban kay Kuma. Biglang may nagtangkang salakayin si Zoro mula sa likod kaya agad siyang natalo ni Hachi. Samantala, si Luffy ay hinahabol ng Toro. Nagulat ito sa lahat. Nakasakay pala sa Toro si Duvol na humahabol sa kanya. Hindi raw ang fishman ang target niya dahil si Sanji talaga ang target niya.
Nagulat ito sa kanya, habang ang lahat ay nagtataka. Dati ay may pagkagalit si Sanji sa isang tao, ngunit hindi niya maalala kung sino siya. Nagalit ito kay Duvol, at pinaputukan niya sila ng mga makamandag na palaso. Sa sandaling ito, sabi ni Luffy kay Zoro, nakita ko na ang mukha niya. Kaya't nagmadali si Luffy na tanggalin ang bakal na maskara ni Duvol, inilantad ang mukha ni Duvol, na ikinagulat ng lahat dahil ang mukha nito ay eksaktong katulad ng wanted na poster ni Sanji, na ikinagalit ni Sanji. Habang ang lahat ay naawa kay Duvol. Si Duvol pala ay laging hinahabol ng mga Marines dahil akala nila siya si Sanji. Sa sandaling ito, lumangoy si Sanji sa kinaroroonan ni Duvol. Habang patuloy niyang sinisisi si Sanji sa pagsira ng buhay niya, sinipa siya ni Sanji sa mukha. Palaging desperado si Sanji dahil hindi siya kamukha ng wanted poster. Sa sandaling ito, sinabi ni Duvol kay Sanji na dati siyang hindi kilalang, malayang hoodlum. Pero isang araw, pinalibutan siya ng mga Marines dahil akala nila siya si Sanji. Ang kanyang bounty ay umabot pa sa 77 milyong mga berry, na pinipilit siyang patuloy na tumakas. Kaya determinado siyang maghiganti kay Sanji dahil naniniwala siyang sinira ni Sanji ang kanyang buhay. Pero mas lalo lang nagalit si Sanji. Kaya, nagsimulang salakayin ni Duvol si Sanji. Gayunpaman, nagawa niyang iwasan ito. Pagkatapos, inutusan ni Duvol ang kanyang mga nasasakupan na salakayin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gumamit sila ng bakal na lambat at nahuli si Sanji, hinila siya sa dagat, dahilan para mag-alala si Luffy. Kumpiyansa na sinabi ni Duvol na ang mga lumilipad na isda ang pinakamabilis na nilalang sa dagat, kaya hindi nila mailigtas si Sanji. Habang mabilis na lumulubog si Sanji sa dagat at hindi na makahinga, biglang tumalon si Kami sa dagat. Ipinaalam ni Papig sa lahat na ang merfolk ang talagang pinakamabilis na manlalangoy sa karagatan. Sa sandaling ito, hinahabol ni Kami si Sanji sa napakabilis na bilis. Bigla nilang hinayla ang isang higanteng anchor at nilayon nilang gamitin ito para sirain si Sunny, na ikinabahala ng lahat. Nang inakala nilang masisira si Sunny, ginamit ni Franky ang lihim na sandata ni Sunny. Agad naman nilang tinulungan si Sunny para maka-atras kaya ligtas sila. May sabungan pala sa loob ng ulo ng araw. Nagpatuloy si Franky sa pagsingil ng enerhiya sa mga kanya ni Sunny. Sa gayon ay makontrol at mabaril sila ni Usopp. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa isang putok lang, nasira nila ang base ng kalaban, na ikinatuwa ni Luffy. Dahil ito ay sobrang cool. Sa side ni Kami, sinagip niya si Sanji, kaya agad niya itong iniahon mula sa tubig. Sa sandaling ito, nakita ni Nanami at Usopp na dumudugo si Sanji mula sa kanyang ilong. Kaya, napagtanto nilang ligtas si Sanji, na nagpagalit kay Duvol. Kaya agad niyang inutusan ang Toro na salakayin si Luffy. Ngunit hinarang ito ni Luffy. Bigla, hindi sinasadyang ginamit niya ang Conqueror's Haki, na nagpasindak at nahimatay ang Toro. Kaya hindi alam ng lahat ang ginagawa ni Luffy. Pero hindi niya rin alam. Habang galit na galit si Duvol, lumapit si Sanji at sinabing, tatapusin ko ang walang kabuluhang labanang ito. Kaya't agad niyang inatake si Duvol at patuloy na sinipa sa mukha, dahilan para lumipad ito. Kaya, natalo nila ang Flying Fish Riders. Pagkaalis ng grupo ni Luffy, tumakbo ang mga nasasakupan ni Duvol para tingnan siya. Ngunit nang makita nila ang mukha ni Duvol, nagulat sila. Maging siya ay nagulat sa sariling mukha. Sa side naman ng grupo ni Luffy, kumakain sila ng takoyaki ni Hachi, na ikinatuwa nila dahil napakasarap ng takoyaki ni Hachi. Biglang tanong ni Hachi kay Nami, masarap ba yung takoyaki? Nag-aalala ang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasabi ni Nami na sobrang sarap na ikinatuwa ni Hachi. Biglang nagpatuloy si Duvol sa paghabol sa grupo ni Luffy. Nagbago na pala ang mukha niya, na hindi alam ni Luffy kung sino siya. Sa sandaling ito, tumakbo siya para pasalamatan si Sanji. Dahil sa mga sipa ni Sanji, mas naging gwapo ang mukha niya. Agad namang nagpasalamat si Duvol kay Sanji at tinanggap siya bilang kanyang amo. Bigla namang napansin ni Duvol na sobrang ganda ni Nami kaya agad niya itong niligawan, dahil ngayon ay sobrang confident na ni Duvol sa kanyang gwapong mukha. Sinabi ni Duvol kay Sanji na tawagan siya kung kailangan niya ng tulong. Pagkatapos, umalis siya. Sa wakas, nakain na ni Luffy ang kanyang gusto, na labis na nagpagod kay Hachi. Sa puntong ito, ginabayan ni Kami ang mga tauhan ni Luffy sa Sabaudi Island. Dahil kung gusto nilang marating ang bagong mundo, kailangan nilang dumaan sa isla ng Fishman. Kung gusto nilang sumisid sa ilalim ng tubig,
kailangan nilang pumunta sa Sabaudi para isuot ang kanilang mga barko. Sa wakas, dumating sila sa Sabaudi, na ikinagulat ng lahat. Dahil maraming bula ang islang ito, ipinaliwanag ni Hachi na ang lugar na ito ay bumuo ng isang mangrove forest, at ang bawat puno ay binilang upang hatiin ang lugar. Sa sandaling ito, nang tumuntong si Luffy sa isla, labis siyang nasasabik. Pinayuhan sila ni Hachi na tandaan ang mga numero ng puno upang maiwasang mawala. Kaya agad na nag-alala sina Chopper at Usopp para kay Zoro, habang si Luffy ay tumalon sa mga bula, na ikinatuwa niya. Dahil ang mga bula na ito ay hindi nag-pop, lumabas na mayroong isang layer ng tree sap sa ilalim ng lupa, kaya kapag ang mga ugat ng puno ay nag-photosynthesize, lumikha sila ng mga bula. Sa sandaling ito, tumalon ng napakataas si Luffy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumutok ang mga bula na iyon, dahilan para matumba siya. Naipit ang ulo ni Luffy sa lupa, pero sobrang saya ang naramdaman niya. Sinabi ni Hachi sa mga tauhan ni Luffy kung gusto nilang marating ang isla ng Fishman, kailangan nilang maghanap ng isang bihasang craftsman ng barko na may code, para ipapakilala sila ni Hachi sa isang tao. Ngunit binalaan sila ni Hachi dahil madalas na dumaan ang Celestial Dragon sa bayang ito. Kaya nilinaw ni Hachi sa kanila, dapat na talagang hindi sila makialam sa mga Celestial Dragons. Kahit na may nakita silang namatay sa harap nila, dapat kumilos sila na parang wala silang nakita. Nang makitang seryoso si Hachi ay nagulat ang grupo ni Luffy. Sa oras na ito, sina Frankie at Usopp ay nagpapagasolina kay Sunny gamit ang cola. Biglang gustong mamasyal ni Zoro kaya pinigilan siya nina Usopp at Sanji dahil sa takot na baka maligaw siya. Ngunit sinabi ni Zoro na ang lahat ng mga puno ay binilang, kaya kung siya ay mawala, maaari siyang humingi ng direksyon pabalik. Kaya naman gumaan ang pakiramdam nila sa pagpapaalam kay Zoro. Habang ang grupo ni Luffy ay kasama ni Hachi, patuloy niyang pinaalalahanan si Luffy na huwag makipagkulitan sa Celestial Dragons. At ang islang ito ay lugar ng pagtitipon ng maraming sikat na pirata dahil kailangan nilang dumaan sa islang ito para makarating sa isla ng Fishman. Sa oras na ito, si Luffy ay nakasakay sa isang bisikleta at ginalugad ang bayan, na labis siyang nasasabik. Naramdaman ni Nami na napakakomportable ng lugar na ito. Biglang nakakita ng panaderia si Luffy, kaya sumubok siya ng mga pastry at bumili ng maraming souvenir. Sinabi ni Hachi na maaari niyang ilagay ang mga kahon ng pastry sa mga bula, na labis na ikinatuwa ni Luffy. Habang sina Nami at Robin ay papunta sa shopping area, sina Luffy at Hachi ay nagbibisikleta sa isa't isa, na nagpapasaya sa kanila. Biglang nakita ni Luffy ang isang lalaking nakakwelyo. Hinihiling niya sa lahat na tanggalin ang kwelyo upang tulungan siya, ngunit walang nang ahas na lumapit sa kanya. Ipinaliwanag ni Hachi na ang kwelyo ay tinatawag na kwelyo ng bomba. Sinabi niya na ang lalaki ay isang pirata na nabili, kaya pinayuhan niya si Luffy na huwag lumapit. Biglang tumunog ang kwelyo ng bomba, na labis na natakot sa kanya. Saka ito sumabog na ikinagulat ni Luffy. Paliwanag ni Hachi, ang mga nakasuot ng bomb collar, kapag sinubukan nilang tanggalin o takasan, ito ay sasabog. Biglang lumuhod ang lahat, kaya sinabihan din ni Hachi si Luffy na lumuhod. Dumating na pala ang Celestial Dragon dito. Bagamat nakita nilang binubugbog ang nasugatan na lalaki, lahat ay hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano, na ikinagalit ni Luffy. Binaril pa nila ang lalaking iyon. Mabuti na lang at napigilan ni Hachi si Luffy dahil alam niyang nandito ang mga Marines. Ngayon sinabi ni Papig kay Luffy kung aatakehin niya ang Celestial Dragon, pagkatapos ay lilataw ang Fleet Admiral upang tugisin siya. Dahil ang Celestial Dragon ay ang inapo ng 20 hari na nagtatag ng pamahalaan sa mundo. Biglang nakilala ng grupo ng mga pirate hunters si Luffy kaya agad nila itong inatake. Pero napakalakas ng grupo ni Luffy. Sa sobrang bilis, natalo nila sila. Nang hulihin na ng lalaking ito si Kami para bantayin sila, agad na tumakbo si Luffy at natalo siya. Ngayon ay aalis na ang grupo ni Luffy. Biglang nakilala ang lalaking ito. Bagamat nag-disguise si Kami, pero isa nga siyang sirena. Kaya nakaisip siya ng planong paghihiganti sa kanila. Habang pinangunahan ni Hachi ang grupo ni Luffy upang makilala ang craftsman ng nakakode na barko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isa pala itong bar. Nang buksan ni Hachi ang pinto, nakita nila ang babaeng ito na pinaparusahan ang mga pirata na nanloko. Shaky pala ang pangalan niya, ang may-ari ng bar na ito, at kaibigan siya ni Hachi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsimulang maghalungkat si Luffy sa refrigerator para sa pagkain. Ngunit hindi nagalit si Shaki at binigyan niya si Chopper ng candy, na ikinatuwa niya.
Nakilala niya si Luffy bilang Straw Hat Pirates Captain. Laking gulat din ni Shaki dahil lumaban si Luffy sa world government sa Enies Lobby. Tinanong niya kung bakit ang pangalan ni Luffy ay katulad ng pangalan ni Garp. Kaya sabi ni Luffy, si Garp ang lolo ko. Lumalabas na si Shaki ay dating isang pirata, at siya ay tinugis ni Garp sa mahabang panahon. Sa puntong ito, napagtanto ni Shaki na pumunta rito ang grupo ni Luffy para hanapin si Rayleigh para sa mga barkong pinahiran. Ngunit sa kasalukuyan ay wala siya rito. Kaya sinabihan sila ni Shaki na pumunta sa kasino para hanapin siya. Biglang binalaan ni Shaki si Luffy na mag-ingat dahil mayroong 11 pirata sa islang ito na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong berry. Maliban kina Luffy at Zoro, may 10 pirata. Sa kanila, ang Kid Luffy at Law ang pinakakilala. Pangalawa lang sa pinakamataas ang bounty ni Luffy kaya nagulat si Chopper. Sa oras na ito, kumakain ng marami si Bonnie sa isang restaurant na nagpaparamdam kay Beiji na siya ay masyadong bastos. Lumalabas na siya ay hinahabol para sa 138 milyong berries. Si Bonnie, na tinawag na Big Eater, ay hinahanap para sa 140 milyong berry. Susunod ay si Hawkins, hinahanap para sa 249 milyong berries. Sa panig ni Kid, kinakalaban niya si Apo, wanted para sa 178 milyong berry. At si Kid ay may bounty na 315 milyon berries. Habang si Killer ay nakikipaglaban kay Yorog. Bigla silang pinigilan ni Drake. Gusto niya ng 222 milyong berry. Si Yorog, na tinawag na Mad Monk, ay hinahanap para sa 180 milyong berry. Killer ay hinahanap para sa 162 milyong berries. Habang sinusunod pa rin sila ng batas, binansagan siyang Surgeon of Death at naghahanap ng 200 milyong berry. Sa puntong ito, sinabi ni Shaki kay Luffy, sila ang 11 super rookie pirates. Sila ay lilikha ng isang bagong panahon sa hinaharap. At mas mataas pa ang bounty ni Kid kaysa kay Luffy kaya sobrang excited si Luffy. Ngunit nag-aalala siya tungkol sa craftsman ng pinahiran na barko, hindi alam kung okay sila. Gayunpaman, sabi ni Shaki, siya ay 100 beses na mas malakas kaysa sa iyo. Nakakagulat ang grupo ni Luffy. Sa puntong ito, nagpa siya silang hanapin si Rayleigh. Kaya naman nagpaalam na ang grupo ni Luffy kay Shaki pagdating nila sa amusement park na labis na ikinatuwa ng grupo ni Luffy. Kaya, agad nilang sinubukan ang mga laro dito. Habang si Brook ay natatakot pa rin sa roller coaster, si Kami ay labis na nasa sabik dahil hindi pa niya nalalaro ang mga larong ito. Kaya nagpatuloy sila sa paglalaro ng iba pang nakakakilig na mga laro na nagpapasaya sa kanila. Sa puntong ito, nagsimulang umiyak si Kami dahil mula noong siya ay bata pa, pinangarap niyang maglaro ng mga larong ito. Kaya nagpasalamat siya kay Luffy. Tuwang-tuwa rin si Hachi nang makitang nagsasaya si Kami. Kaya, nagpatuloy sila sa paglalaro ng iba pang mga laro ng magkasama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, na-target sila ng isang human trafficker dahil ibinalita sa kanya ng 2 pirate hunters na si Kami ay isang sirena. Kaya nagsimula na siyang magplanong agawin si Kami. Habang hinihintay ni Kami na bumili ng pagkain ang grupo ni Luffy, nilapitan niya si Kami at kinidnap. Sa gilid ng mga pirata na ito, nakakita sila ng Celestial Dragon. Pero ayaw din naman nila siyang guluhin dahil magdudulot ito ng malaking gulo sa kanila. Habang nagagalit ang Celestial Dragon dahil napakabagal ng paggapang ng kanyang mga alipin, bigla niyang nakita ang isang doktor na nagmamadaling magbigay ng emergency na pangangalaga sa isang tao. Galit na galit ito dahil naglakas loob silang gumalaw sa harapan niya. Sa puntong ito, nakita niya ang isang napakagandang nurse. Kaya nagpa siyang kunin siya bilang kanyang ika-13 asawa. Pero nagkaroon na siya ng fiancé. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabaril niya ang kanyang fiancé, na nagpabagsak sa kanya. Sa kabila ng pagsaksi sa malupit na pagkilos nitong Celestial Dragon. Ngunit ang lahat ay natatakot na kalabanan siya. Biglang umakbay si Zoro habang umiinom ng alak na ikinabahala ng ibang mga pirata. Hindi nila alam kung ano ang binabalak ni Zoro. Sa puntong ito ay tumayo si Zoro sa harap ng Celestial Dragon, na ikinagulat niya. Dahil may nang-ahas na tumayo sa harapan niya. Nang salakayin niya si Zoro, umiwas siya at balak siyang hampasin. Sa kabutihang palad, tumakbo si Bonnie sa oras upang pigilan si Zoro at nagpanggap na parang siya ay namatay, na nagpaisip sa Celestial Dragon na siya ang pumatay kay Zoro. Kaya nagpa siyang umalis. Sa puntong ito, pinagalitan ni Bonnie si Zoro dahil kung aatakehin niya ang Celestial Dragon, pupunta rito ang Fleet Admiral.
Habang napagtanto ni Zoro na ang dugong ito ay sarsa ng kamatis at gusto niyang dalhin ng taong ito para sa medikal na paggamot, kaya nahanap ni Bonnie si Zoro. Sobrang kakaiba, dahil ang isang pirata ay nagliligtas sa isang tao sa panig ni Sanji, sila ay nagbabantay sa barko ng Sunny. Pagkatapos, tumawag si Chopper upang ipaalam sa kanya na kinidnap si Camie. Napagtanto nila na sila ay mga human trafficker, ngunit hindi alam ni Chopper kung nasaan siya. Kaya nagpa siya si Sanji na humingi ng tulong sa Flying Fish Riders. Mabilis na dumating ang barkada ni Duvol. Sinabi agad sa kanya ni Sanji na kinidnap si Camie. Kinilala sila ni Duvol bilang mga human trafficker. Kaya pinangunahan niya si Sanji's Grove para hanapin si Camie. Sa puntong ito, naalala ni Chopper habang siya ay nasa telepono, na ipinaalam kay Sanji, Luffy at Hachi na tumakbo na para hanapin si Camie. Kaya lang sila ni Brook ang naghihintay sa pagdating ni Sanji. Nang makitang komportable si Brook na umiinom ng tsaa ay nagalit si Chopper, ngunit sinabi niya ngayon ay mahinahon na lamang nilang hintayin ang pagdating ni Sanji. Sa oras na ito, si Usopp ay dinala sa amusement park ng Flying Fish Riders, kaya nakita niya si Chopper. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya sina Chopper at Brook na mukhang relax, kaya napagpasyahan nilang magsama para hanapin si Camie. Habang nagagalit si Sanji dahil masyadong mabagal ang paggalaw ng toro ni Deval sa tagiliran ni Zoro, dinala niya ang binatang ito sa ospital dahil masyado itong boring. Kaya nagpasya siyang bumalik sa Sunny Ship. Sa oras na ito, nakarating na si Luffy sa isang human trafficking store para hanapin si Camie, ngunit wala siyang nakuhang impormasyon, kaya nagpatuloy sila sa paghahanap ng magkasama. Habang sinisisi ni Papig ang sarili, kahit alam niyang maraming kidnappers dito, hinayaan pa rin niya si Camie na pumunta sa amusement park. Hindi man lang niya nabantay ang mabuti si Camie. At sinabi ni Papig kay Luffy, lahat ng tao sa islang ito ay kaaway ni Camie at Hachi. Sa oras na ito, isiniwalat ni Robin kay Nami na 200 taon na ang nakalilipas ay itinuturing na isang madilim na kasaysayan. Dahil ang mga isda ay patuloy na inaapi ng mga tao sa lahat ng dako, at ang mga tao ay tumingin sa kanila bilang isang iba't ibang mga species. Kaya't sa islang ito, nagpapatuloy pa rin ang isyu ng pangangalakal ng alipin at mga isda. Kaya naman kailangang itago ni Hachi at Camie ang kanilang pagkakakilanlan. Biglang nahanap ni Frankie si Nami at agad niyang ipinaalam na kinidnap si Camie. Sa puntong ito, sabi ni Luffy kina Papig at Hachi, magkaibigan na kami, kaya ililigtas ko talaga si Camie. Biglang dumating ang Flying Fish Riders. Kaya sina Luffy at Hachi ay sumama sa kanila sa loob ng isang bahay na nagsusubaste ng tao. Ibinigay ng human trafficker si Camie sa human auctioning house. Nang malaman nilang isa siyang sirena, natuwa sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating din ang Celestial Dragon, kaya dinala sila sa VIP area. Sa oras na ito, nandito rin si Kid. Nakita niya ang mga Celestial Dragon na mas masahol pa sa mga human trafficker. Bigla niyang nakita si Lo na nagpapaintriga kay Kid kaya gusto niyang kalabanan si Lo. Sa oras na ito, nakakulong si Camie sa isang selda, na nagpasindak sa kanya. Nilagyan pa nila ng bomb collar si Camie, kaya mas lalo siyang natakot. Biglang sumulpot ang may-ari ng human auctioning house. Sa pagkakita kay Camie bilang isang sirena, labis siyang natuwa dahil magiging napakataas ng presyo ng kanyang ibebenta. Nakita kong lumalaban si Camie. Kaya agad niyang binatukan si Camie at napagdesisyonan niyang personal na isuot ang bomb collar sa kanya. Bigla siyang nawala ng malay ng Conqueror's Haki. Napagtanto ng higanti na ito ang ginawa ng matandang ito, kaya tinanong niya kung sino siya. Isa lang akong nakakode na craftsman ng barko. Lumalabas na siya talaga ang dating unang kapareha ng Pirate King. Sa panig ni Garp, narinig niya ang tungkol kay Rayleigh na nasa Sabaudi, kaya napatawa siya. Dahil nabaon na naman sa utang si Rayleigh sa pagsusugal at kinailangan niyang ibenta ang sarili. Nang iminungkahi ng kapitan ng Marine na arestuhin siya, sinabi ni Garp na pabayaan siya. Dahil kung sila ay humantong sa isang puwersa upang arestuhin si Rayleigh, sila ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Sa oras na ito, nagsimula ang auction, kaya ang disco ay humakbang upang mag-host ng auction, na nagpasigla sa mga maharlika. Habang nag-aalala ang mga alipin at si Camie, ang unang taong ipinagbili nila ay isang sikat na music hero. Ang panimulang presyo ay 480,000 berries. Kaya't ang mga maharlika ay patuloy na sumisigaw ng mga bid, na mabilis na umabot sa 600,000 berries. Lumalabas, minamanipula ni Disco ang auction para tulungan siyang itaas ang mga presyo ng mga alipin.
Sa panig ni Sanji, siya ay nag-imbestiga at nalaman na si Camie ay nasa bahay ng tao sa auction na. Kaya mabilis silang sumugod doon ni Duvol, habang si Luffy naman ay labis na nag-aalala kay Camie. Kaya naman, dali-dali din silang pumunta sa bahay ng mga tao. Sa panig ni Zoro, napapaligiran siya ng isang grupo ng mga bounty hunters. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natakot sila sa aura ni Zoro. Sa puntong ito, dumating na rin sina Sanji, Chopper at Nami sa bahay ng mga tao, ngunit hindi sila pinapasok sa loob, na ikinagalit ni Sanji. Kaya gustong wasakin agad ni Franky ang lugar na ito para iligtas si Camie ngunit pinigilan siya ni Hachi dahil nasa loob ang mga Celestial Dragons, na ikinagalit ni Nami. Kaya sabi niya, ililigtas namin si Camie ayon sa mga patakaran ng lugar na ito. Sa gilid ni Camie, nakita niya ang maraming tao na dinadala kaya natakot siya. Sa puntong ito, umabant ang grupo ni Nami sa loob ng auction house. Nakita nilang nagtra-traffic sila ng mga tao, na ikinagalit ng grupo ni Nami. Ang babaeng ito ay naibenta pa ng 3 milyong berry. Bagamat alam nilang ibebenta si Camie sa napakataas na halaga, determinado si Nami na iligtas siya. Dahil mayroon pa silang humigit kumulang 200 milyong berry sa kanilang barko. Sinabi ni Hachi na wala siyang sapat na pera para bayaran si Nami. Pero sabi ni Nami, ililigtas natin ang kaibigan natin, kaya hindi pera ang issue. Ito ay lubos na nagpakilos kay Hachi at Papig. Biglang, lahat ng Super Rookies ay nakatanggap ng bagong pahayagan na nag-aanunsyo na ang mga Marines ay pampublikong ipapapatay si Ace at ang Whitebeard Pirates ay pupunta sa Marineford upang iligtas si Ace. Kaya't napagtanto nila na ang digmaan ay nalalapit na. Habang si Luffy ay sabik na tumungo sa bahay ng auctionang ng tao, determinado siyang iligtas si Camie. Sa oras na ito, dumating ang isa pang Celestial Dragon sa bahay ng auctionang ng tao. Nang malaman niyang huli na siya, agad niyang sinisi ang kanyang mga alipin. Nag-alala ang grupo ni Nami dahil gusto rin niyang bumili ng sirena. Biglang tumahimik ang lahat sa auction room dahil alam nilang hindi sila makakalaban ng Celestial Dragon. Ipinagpatuloy ni Disco ang isang kapitan ng pirata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinagat niya ang sariling dila dahil ayaw niyang maging alipin. Kaya kinailangan nilang pansamantalang itigil ang auction, na lalong nag-alala kay Hachi at Papig kay Camie. Samantala, hinihintay pa rin ni Nami na mailabas si Camie para mailigtas nila ito. Sa sandaling ito, galit na galit si Disco. Ngunit hindi niya kayang paghintayin ng matagal ang mga customer. Kaya nagpasya siyang ilabas si Camie sa tabi ni Zoro. Nawala siya, bigla na naman niyang nakasalubong ang mga bounty hunters. Kaya naman, pinilit sila ni Zoro na gabayan siya. Biglang nakita ni Luffy si Zoro kaya agad niyang hinawakan si Zoro at hinayla paakyat sa langit. Sa panig ni Disco, nagpatuloy ang auction. Sa pagkakataong ito, inilabas niya si Camie, na ikinatuwa ng lahat. Habang si Hachi ay labis na nag-aalala, si Nami ay handa nang bilhin si Camie. Tuwang-tuwa rin ang Celestial Dragon na ito. Gusto rin niyang agawin agad si Camie. Nang magbibid na si Nami, ang Celestial Dragon na ito ay sumigaw ng bid na 500 million berries, na nagpatahimik sa buong auction room, na ikinagulat ni Nami dahil wala na silang sapat na pera para bilhin si Camie. Nakita si Camie na nawalan ng pag-asa, na ikinagalit ni Hachi. Dahil may option lang silang gumamit ng dahas para maibalik si Camie. Pero sabi ni Papig kung gagawin nila iyon ay sasabog ang bomb collar ni Camie. Kaya nagpa siya si Disco na ibenta si Camie sa Celestial Dragon na ito. Biglang sumugod si Luffy patungo sa auction house na ikinagulat ng lahat. Ngayon, binigyang pansin din ni Nalo at Kid si Luffy. Nakita na lang niyang hinuhuli si Camie. Kaya tumakbo si Luffy para iligtas si Camie. Pero agad na pinigilan ni Hachi si Luffy dahil nandito ang Celestial Dragons. Kaya kinailangan ni Hachi na gamitin ang kanyang 6 na braso upang pigilan si Luffy, na inilantad ang kanyang pagkakakilanlan na fishman. Samantala, patuloy na tumatakbo si Luffy patungo kay Camie. Biglang binaril ng Celestial Dragon na ito si Hachi, na nagpatumba sa kanya, na ikinatuwa niya ng husto dahil binaril niya ang isang malaking isda. Napakasakit ni Camie nang makitang binaril si Hachi. Biglang humakbang si Luffy patungo sa Celestial Dragon na ito. Pero agad siyang pinigilan ni Hachi dahil hindi niya kayang hawakan ni Luffy ang Celestial Dragon. Kinuha pa ni Hachi ang lahat ng sisihin sa kanyang sarili, at gusto lang niyang makipag-ayos kay Nami. Ngunit ang Celestial Dragon na ito ay gusto pa ring ipagpatuloy ang pagbaril kay Hachi, na labis na ikinagalit ni Luffy. At si Luffy ay nagpatuloy sa paggalaw patungo sa kanya, nakita si Luffy na malapit ng kumilos laban sa Celestial Dragon,
na ikinagulat ni Law at Kid nang binaril niya si Luffy. Agad siyang sinuntok ni Luffy sa mukha, pinalipad siya sa malayo, na ikinagulat ng lahat dahil talagang naglakas loob si Luffy na tamaan ang isang Celestial Dragon. Samantala, nakita ni Law at Kid si Luffy na napaka-interesante. Sa sandaling ito, napagtanto ni Luffy na malapit nang dumating ang Fleet Admiral, kaya sinabi niya sa lahat na maghanda para sa labanan. Nang makitang natamaan ang kanyang anak, nagalit ito sa Celestial Dragon, kaya binaril niya si Luffy. Agad namang sumugod si Sanji at sinipa siya. Sinimulan silang palibutan ng mga sundalo, at sa sandaling ito, napagtanto ni Rayleigh na oras na para kumilos, na ikinagulat ng higante. Samantala, ang grupo ni Luffy ay nakikipaglaban sa mga sundalo, na ikinagalit ng Celestial Dragon dahil naglakas loob silang labanan siya. Kaya inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na tawagan ang Marines. Sa sandaling ito, nagsimulang palibutan ng mga Marines ang bahay ng auction ng tao. Samantala, nakikipaglaban pa rin ang grupo ni Luffy sa mga sundalo sa loob, at pinutol ni Zoro ang hole ni Kami. Sa labas, dumating ang grupo ni Robin sa Human Auctioning House. Kaya dumiretso silang pumasok at sinimulan silang salakayin ni Robin, na ikinagalit ni Disco. Biglang nahulog si Usopp, aksidenteng napunta sa ulo ng Celestial Dragon, at natumba siya ni Usopp. Sa sandaling ito, sinabi ni Law kay Luffy, dumating na ang mga Marines. Laking gulat niya dahil naglakas loob si Luffy na tamaan ng isang Celestial Dragon. Kinilala siya ni Robin bilang Law, at nandoon din si Kid, na mas mataas ang bounty kaysa kay Luffy. Biglang tinutukan ng baril ng natitirang Celestial Dragon si Kami para takutin ang grupo ni Luffy, natitigil habang babarilin na sana niya si Kami, bigla siyang natumba ng Conqueror's Haki na ikinagulat ng grupo ni Luffy. Sa sandaling ito, lumitaw si Rayleigh at ang higante. Samantalang si Rayleigh naman ay tuwang-tuwa dahil nagnakaw siya ng sapat na pera para ipagpatuloy ang pagsusugal. Ngunit tumahimik ang lahat, hindi nila alam kung sino ang matanda. Napansin ng mga sundalo na nawala ang kwelyo ng dalawa. Nakilala siya ni Hachi bilang Rayleigh. Nakita ko si Hachi na nasugatan. Kaya sinimula ni Rayleigh na i-assess ang sitwasyon na nangyari dito. At napagtanto niyang si Luffy pala ang nagligtas kay Hachi. Biglang ginamit ulit ni Rayleigh ang Conqueror's Haki na pinatumba lahat ng sundalo na ikinagulat ng lahat. Hindi nila alam kung ano ang ginawa niya. Sabi ni Rayleigh, bagay sa'yo yung straw hat. Matagal na kitang hinihintay, Luffy. Sa sandaling ito, ang balita na sinalakay ni Straw Hat Luffy ang isang Celestial Dragon ay napakabilis na kumalat, na naging sanhi ng takot sa lahat ng mga sibilyan at mga pirata dahil pupunta rito ang Fleet Admiral. Samantala, inisip ni Bonnie na si Luffy ay isang tulala tulad ni Zoro, kaya lahat ng mga Super Rookie ay kailangang mabilis na umalis sa islang ito. Sa panig ni Sengoku, labis siyang nabagabag dahil nagdulot na naman ng gulo si Luffy. Kaya nagpa siya si Kizaru na haharapin niya ang bagay na ito. Sa sandaling ito, pinalibutan na ng mga marino ang bahay ng mga tao sa auction, naghihintay na lumabas ang grupo ni Luffy. Nang malaman ng commander na darating si Kizaru, agad itong nabigla. Habang naghahanda si Rayleigh na tanggalin ang kwelyo ng bomba kay Kami, na ikinabahala ng lahat dahil natatakot silang sumabog ang kwelyo ng bomba, hinahanap ni Franky ang susi. Sa sandaling ito, naguguluhan pa rin si Zoro, hindi alam kung anong uri ng kapangyarihan ang ginamit ni Rayleigh. Kaya naniwala siyang hindi ordinaryong tao si Rayleigh. Pagkatapos, hinawakan ni Rayleigh ang kwelyo ng bomba ni Kami, dahilan upang magsimula itong magbip. Habang si Luffy ay nanatiling tahimik na nagmamasid, natagpuan na lamang ni Franky ang susi at pagkatapos ay narinig ang isang pagsabog. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binuksan na nga ni Rayleigh ang bomb collar para kay Kami, na ikinagulat ng lahat. Pinagalitan tuloy ni Franky si Rayleigh dahil wala nang silbi ang nakita niyang susi. Sa sandaling ito, ang buong grupo ni Luffy ay nagtataka kung sino siya. Napansin ni Franky na marami pang alipin ang nandoon kaya agad niyang ibinato ang susi sa kanila. Tinulungan silang mabawi ang kanilang kalayaan. Kaya nagsimulang lumapit si Rayleigh kay Luffy. Nakita niyang pambihira rin sina Law at Kid habang tinitiis nila ang Conqueror Haki at nanatiling nakatayo. Nagpasalamat si Rayleigh kay Luffy sa pagtulong kay Hachi. Nagtaka si Luffy, bakit gusto mo akong makilala? Ngunit sinabi ni Rayleigh na kailangan nilang umalis kaagad dahil maraming Marines ang naghihintay sa kanila sa labas. Biglang humakbang si Kid at sinabing tutulungan kitang linisin ang Marines. Nagalit sina Law at Luffy dahil napagtanto nilang minamaliit niya sila. Kaya lumabas din sina Luffy at Law, narinig silang nagtatalo, na ikinagulat ng mga Marine.
Napagtanto nilang ang tatlo ay napakalakas na kapitan. Habang sinusubukan ng mga nasa loob na paalisin si Kami at Hachi dito, sinabihan sila ni Rayleigh na pumunta sa puno number 13. Sa puntong ito, pinaputukan ng mga Marines ng mga kanyan si Luffy, kaya pinalaki niya ang kanyang katawan upang kontrahin ang mga ito. Ginamit din ni Kid at Law ang kanilang Devil Fruit powers para lumaban sa mga Marines, dahilan para mag-alala ang Marines, kaya patuloy nilang itinutok ang mga kanyan sa kanila. Agad na pinigilan ni Kid ang dalawa at sinabing, matatalo ko sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumakbo si Luffy ng mag-isa, at pinagsalikop niya ang kanyang mga daliri na parang lambat upang saluhin ang mga bola ng kanyan at itapon pabalik sa Marines. Ngunit nagpatuloy pa rin sila sa pag-atake, kaya pinalayas sila ni Luffy. Ginamit din ni Kid ang kapangyarihan niya sa Devil Fruit. Inipon niya ang lahat ng sandata ng Marines at agad itong ibinalik sa kanila. Sa puntong ito, napagtanto ng mga marino na sila ay masyadong malakas. Habang ang sundalong ito ng Marine ay hindi maintindihan kung bakit siya pinugutan na ng ulo ni Law, ngunit buhay pa rin. Biglang ginamit ni Law ang kanyang Devil Fruit, lumikha ng isang bilog, na ginawang hindi sigurado ang Marines kung ano ito, kaya sila ay tinadtad ni Law. Habang si Luffy naman ay gumamit ng Gear 3, inipon din ni Kid ang lahat ng sandata ng Marines. Pati ang tatlong espada ni Zoro ay naapektuhan, kaya kinailangan niyang hawakan ito ng mahigpit na ikinagulat ng lahat. Dahil si Kid ay lumikha ng isang higanteng iron arm na may mga sandata ng Marines. Biglang na-control ni Law ang mga katawan ng mga sundalong Marine, na ginawang hindi tugma at hindi organisado ang kanilang mga katawan. Nagsimula na ring umatake sina Luffy at Kid, agad na natalo ang lahat ng Marines. Paglabas ng grupo ni Zoro, nakita nila sina Luffy, Kid at Law na tinatapos ang Marines. Ngunit patuloy na dumating ang mga Marines at patuloy silang pinalibutan. Sa puntong ito, sabi ni Kid kay Law, sa susunod na magkita tayo, hindi na ako papayag na sayo. Pero sagot ni Luffy, ako na lang ang hahanap ng One Piece. Nakakagulat na Kid at Law. Biglang dumating si Killer para sunduin si Kid. Kaya sabi ni Kid kay Luffy, see you in the new world. Pagkatapos ay inutusan ni Kid ang kanyang mga tripulante na salakayin ang Marines upang magbukas ng ruta ng pagtakas sa panig ni Law. Nagtipon na rin ang kanyang mga tauhan. Biglang tumungo si Law patungo sa alipin ng Celestial Dragon, na ikinagulat niya, habang ang mga tauhan ni Luffy ay naghahanda ding lumaban. Bigla nilang nakita si Duval. Pumunta pala siya dito para sunduin ang grupo ni Luffy, pero hinabol pa rin sila ng mga Marines kaya nagsimulang tumugtog ng violin si Brook para makatulog sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatulog din si Luffy ng barilin na sana ng Marine si Duval. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Robin sa oras. Habang hinahanda ni na Usopp, Chopper at Zoro ang daan para madala ni Rayleigh sina Hachi at Kami, sabay-sabay na tumakas ang grupo ni Luffy. Biglang lumikha si Nami ng mga kulog na ulap sa itaas ng mga ulo ng Marines at agad niya itong inatake. Habang iniligtas ni Law si Jean Bart at inanyayahan siyang sumama sa kanyang mga tauhan ng pirata. Nang tumakbo ang mga Marines patungo sa kanila, madali silang natalo ni Jean Bart, at pumayag siyang sumali sa pirata crew ni Law. Sa puntong ito, kinuha ng Flying Fish Riders ang grupo ni Luffy. Ngunit sinubukan pa rin silang habulin ng mga Marines sa panig ni Kid. Binalak nilang umalis sa islang ito. Bigla siyang inatake. Napagtanto ni Kid na ang taong ito ay kahawig ni Kuma. Nang papaalis na ang grupo ni Law, nakita nila si Kid na hinaharangan ng 7 warlord, na ikinagulat nila. Bigla niyang sinugod ang grupo ni Law. Napagtanto ni Kid na napakalakas niya. Sa kabutihang palad, nagawa ni Law na iwasan ang pag-atake na iyon, kaya nagpa siya si Law na labanan siya. Ligtas naman ang grupo ni Luffy. Kaya naman, nagpaalam na rin si Duval sa kanila at umalis. Pagkatapos ay dinala ni Rayleigh si Hachi pabalik sa Shakti's Bar para gamutin ang kanyang mga sugat. Nang malaman ni Luffy na si Rayleigh ang unang kapareha ng Pirate King, nagulat siya. Napagtanto ng lahat na narinig na nilang lahat ang kanyang pangalan noon. Hindi maintindihan ni Zoro kung bakit pamilyar siya kay Hachi. 20 years ago pala, nailigtas ni Hachi si Rayleigh noong nagkaproblema siya sa dagat. Tanong din ni Sanji, bakit okay ka pa? Habang nahuli at pinatay si Roger, sinabi ni Rayleigh sa kanila, hindi kami nahuli. Isinuko ni Roger ang sarili sa Marines, na ikinagulat ng lahat. Hindi nila maintindihan kung bakit gagawin iyon ni Roger. Kaya sinabi ni Rayleigh sa kanila, mga 4 na taon bago ang petsa ng pagbitay kay Roger, nalaman niyang may sakit na siya sa wakas. Kaya, kinailangan nilang umasa kay Dr. Crocus ay may kambal na kapa.
Tinulungan nila si Roger na kontrolin ang kanyang karamdaman para matapos nila ang kanilang huling paglalakbay. At makalipas lamang ang 3 taon, natapos ni Roger ang pananakop sa Grand Line. Nagulat si Luffy, nakilala ni Brook si Crocus bilang ang may lubon. Pagkatapos ay nagsimulang tawagin ng mundo si Roger na hari ng pirata. Sa wakas, binuwag ni Roger ang kanyang mga tauhan ng pirata at isinuko ang kanyang sarili sa Marines. Makalipas lamang ang 1 taon, sa panahon ng pagbitay kay Roger, pinasimulan niya ang edad ng mga pirata. Ang kayamanan ko kung gusto mo, ipagkakaloob ko ito search on all the world had to offer. Umalis ako sa lugar na iyon. Sa kabila ng pagkamatay ni Roger, nagkaroon siya ng magandang buhay. Matapos marinig ang usapan ni Rayleigh tungkol kay Roger, nagulat ang lahat. Sinabi ni Rayleigh kay Luffy na sina Shanks at Buggy ay mga apprentice din sa barko ni Roger, na ikinagulat ni Luffy. Dahil hindi sinabi ni Shanks kay Luffy ang tungkol dito. It turns out 10 years ago, nakilala ni Shanks si Rayleigh at marami siyang sinabi kay Rayleigh tungkol kay Luffy. Sinabi ni Shanks na si Luffy ay halos kapareho ng kanilang kapitan. Kaya gusto rin ni Rayleigh na makilala si Luffy, kaya naalala ni Luffy si Shanks. Sa puntong ito, binalak ni Rayleigh na bigyan ng mga nakakode na barko ang grupo ni Luffy para makapunta sila sa Fishman Island. Biglang tinanong ni Robin si Rayleigh, ano ang Will of D? Dahil nakita niyang isinulat ni Roger ang pangalan nito sa sinaunang wika sa Sky Island. Gusto niyang malaman ang tungkol sa Void Century. Sabi ni Rayleigh, alam namin ang buong history, nakakagulat si Robin. Ngunit sinabi niya kay Robin na matuklasan ito sa kanyang sariling paglalakbay dahil ang kanyang mga tauhan at si Ohara ay masyadong nagmamadali. Kahit na alam nila ang katotohanan tungkol sa Void Century, wala silang magagawa. At sabi niya, kung gusto mong malaman ang tungkol sa Void Century, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ngunit tumanggi si Robin dahil gusto niyang magpatuloy sa paglalakbay kasama ang kanyang mga tauhan. Sinabi rin ni Rayleigh sa kanya na naririnig ni Roger ang boses ng lahat ng bagay. Biglang tinanong ni Usopp si Rayleigh kung ano ang One Piece, pero agad na sumigaw si Luffy at pinigilan siya. Ayokong malaman ang tungkol sa One Piece, meron man o wala. Dahil ayokong maging boring ang adventure namin. Kaya agad nataranta si Usopp at humingi ng tawad. Napagtanto ni Rayleigh na napaka-interesante ni Luffy. Kaya tinanong niya si Luffy, kaya mo bang master ang karagatan? Pero sabi ni Luffy, I don't want to master anything. Ako ang magiging pinakamalayang tao sa mundo, at ako ang magiging hari ng pirata. Kaya't nakita ni Rayleigh si Roger sa loob ni Luffy, at nagpasya siyang agad na bigyan sila ng mga nakakode na barko. Dahil ang Fleet Admiral ay darating dito sa lalong madaling panahon. Habang si Nami at ang iba ay kailangang mamili para makapaghanda sa susunod na paglalakbay. Ibinigay ni Rayleigh sa kanila ang kanyang Vivre card dahil kailangan niya ng 3 araw para matapos ang mga barkong pinahiran. Kaya't sinabi niya sa kanila na magtipon muli sa loob ng 3 araw. Biglang dumating ang Marine battleship sa Sabaudi, at lumitaw si Kizaru. Sa puntong ito, nagpaalam ang grupo ni Luffy kina Kenny at Rayleigh. Nagsimula na silang mamili, biglang niyaya ni Luffy ang lahat sa amusement park. Habang ang mga pirata sa bayan ay natatakot dahil dumating na ang Fleet Admiral Kizaru. Biglang may nagtangkang barilin siya ng palihim. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumagos ang bala sa ulo ni Kizaru, ngunit hindi siya nasaktan, kaya sumulpot siya sa harap nila, na ikinasindak ng 2 lalaki. Sa isang sipa lang, gumawa si Kizaru ng napakalaking pagsabog, natamba pa ang isang higanteng puno. Habang pinagmamasdan ni Apo si Kizaru, na ikinagulat niya sa kanyang kapangyarihan. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga marine ang naging matatanda at bata. Ito pala ay ang kakayahan ng Devil Fruit ni Bonnie. Nanatiling kalmado ang ibang super rookies. Biglang nahanap ni Kizaru si Hawkins, ngunit nakita niya na hindi siya mamamatay ngayon. Habang nasa loob si Kid, sinasalakay ng mga tauhan ni Law ang isang pacifista. Pero kahit anong atake nila, hindi nila ito kayang saktan. Habang si Beppo ay nasa panganib, kaya agad na nag-teleport si Law kay Jean Bart para harangin siya. Biglang lumikha si Kid ng 2 higanteng iron arms, at agad niyang inatake ang pacifista. Akala ni Kid na nalo siya. Gayunpaman, muling lumitaw ang pacifista sa kanyang likuran, kaya sinadya ni Kid na umatake muli, ngunit agad silang pinaputukan ng pacifista, na lumikha ng isang malaking pagsabog. Habang papasok sa bayan ang grupo ni Luffy, bigla silang hinarang ng isa pang pacifista na ikinagulat nila. Habang si Buggy ay inatake ng kanyang mga subordinate ang Marines at maraming tao ang tumakbo palabas mula sa loob ng katawan ni Buggy.
Ito pala ay ang kakayahan ng Devil Fruit ni Beiji. Sa panig ng Orochi, kinakalaban niya ang isa pang pasifista, na naging dahilan upang siya ay masugatan. Ngunit nagpatuloy siya sa pag-atake habang si Hawkins ay patuloy na nag-divine upang matukoy ang kanyang mga posibilidad na mabuhay. Napagtanto ni Kizaru na may bounty si Hawkins na 249 na milyong berry, kaya agad niya itong inatake ng hindi kapani-paniwalang bilis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ibang tao ang ginamit niya para kunin ang suntok para sa kanya. Patuloy siyang binaril ni Kizaru, ngunit nanatiling hindi nasaktan si Hawkins. Lumalabas na ang kanyang kakayahan sa Devil Fruit ay maaaring gumamit ng iba upang kumuha ng pinsala para sa kanya. Biglang natumba si Urog ng isang pasifista na ikinagulat niya. Dahil nandito rin si Kizaru. Nang itutuloy na sana ng pasifista ang pag-atake ay agad siyang kinatok ni Drake. Si Drake ay nagpakita ng paghamak kay Urog, kaya ginamit din ni Urog ang kanyang kakayahan sa Devil Fruit para palakihin ang kanyang katawan, at nagpasya siyang talunin itong pasifista. Habang ang grupo ni Luffy ay akala nitong si pasifista ay si Kuma, ngunit hindi pa siya nakikilala ni Luffy. Bigla niyang tinadyakan na kunan ng laser si Luffy. Gayunpaman, nagawa niyang iwasan si Robin. Hindi ko maintindihan kung bakit nandito si Kuma. Dahil last time na walang malay si Luffy, si Kuma single-handedly natalo lahat. Kaya inatake siya ni Franky at hinipin siya. Ngunit hindi siya nasaktan. Kaya, agad ding gumamit ng gear si Luffy. Napagtanto niyang napakalakas niya, kaya nagpa siya ang mga tauhan ni Luffy na labanan siya ng magkasama. Ngunit nagpaputok siya ng mga laser upang pigilan si Luffy, nang makita niyang maaari siyang mag-shoot ng mga laser ng tuloy-tuloy mula sa kanyang bibig at mga kamay, na ikinagulat ng mga ito nang bigla, inatake niya ang grupo ni Franky, na nagpasindak sa kanila at tumakas. Habang sinusubukang lapitan siya ni Luffy, Zoro at Sanji, at sabay nilang inatake siya, pinalipad siya sa malayo. Akala nila natalo na nila siya. Sa puntong ito, naramdaman ni Zoro at Sanji na hindi siya katulad ni Kuma. Gayunpaman, napakalakas pa rin niya, kaya hindi nila siya maaring maliitin. Sa gilid ni Urugia, pinagpatuloy niya ang pagsuntok sa pasifista, dahilan para mahulog ito sa pader. Inakala ni Urog na siya ang nanalo, ngunit agad siyang binaril sa balikat ng pasifista. Nang makitang hindi nasaktan ang pasifista, nagulat si Drake na ang pamahalaan ng mundo ay maaaring bumuo ng gayong makapangyarihang mga pasifista, at alam din ni Kizaru ang pagkakakilanlan ni Drake. Biglang nag-transform si Drake bilang Allosaurus, at agad niyang kinagat ang ulo ng pasifista. Ngunit siya ay binaril ng isang laser mula sa pasifista, na nagdulot sa kanya ng sakit at ibinalik siya sa normal. Sa puntong ito, pinalayas ni Kizaru si Uruga, pinapunta siya sa tatlong gusali. Nagsimula ring magbago at umatake si Hawkins kay Kizaru, ngunit mabilis siyang gumalaw at patuloy na binaril ang katawan ni Hawkins, na naging sanhi ng paglabas ng kanyang straw substitute. Nang maubos na niya ang kanyang mga kapalit, tatapusin na siya ni Kizaru. Biglang nagpatugtog ng musika si Apo, dahilan para sumabog ang katawan ni Kizaru. Akala niya ay natalo niya ang isang fleet admiral. Nang makaalis si Apo, agad na bumangon muli ang katawan ni Kizaru. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay sumulpot siya sa harapan ni Apo at diretsyong sinipa ito sa lupa. Lumipat naman si Kizaru sa kinaroroonan ni Drake at agad siyang sinipa at sinuntok. Natumba din niya si Hawkins. Nang tatapusin na siya ni Kizaru, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Sentomaru. Inanunsyo ni Sentomaru na natagpuan na nila sina Luffy, Kid, at Law. Habang inaatake pa si Luffy ng pasifista, agad na tumakbo si Zoro para atakihin siya. Sinipa rin ni Sanji ang kanyang binti. Nung aatake na sana ulit si Zoro pero agad niyang nakontre si Zoro. Biglang sumakit ang sugat ni Zoro. Sa kabutihang palad, nagawa niyang iwasan ang kanyang pag-atake, kaya nag-alala si Luffy. Napagtanto ni Sanji na hindi pa naghihilom ang sugat ni Zoro. Sa panig naman ni Kid at Law, nakikipaglaban sila sa pasifista, ngunit agad silang inatake nito. Pagkatapos ay ginamit ni Law ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napigilan siya nito. Nang makitang parami ang mga Marines na dumarating, kailangan nilang mabilis na talunin ang pasifista upang makatakas. Ginamit din ni Kid ang kanyang Devil Fruit power, na lumikha ng isang higanteng iron arm, at nagawa niyang harangan ang laser ng pasifista. Habang nagsimulang magduda si Law na hindi siya si Kuma sa koponan ni Luffy, nagpa siya silang harapin ang pasifista ng magkasama, kahit na napagtanto nilang napakalakas niya. Ngunit tumanggi si Zoro na sumuko. Nang babarilin na sana niya si Zoro ay agad na tumakbo si Chopper para atakihin siya,
ngunit nahuli siya nito, agad ding tinulungan ni Frankie si Chopper. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa kanya, ngunit ang pekeng kuma na ito ay hindi nakaranas ng pinsala at siya ay itinaboy niya. Agad na inatake ni Brook ang pekeng kuma na ito. Gayunpaman, natigil si Brook, kaya't babarilin na niya ito. Agad siyang binaril ni Usopp para iligtas si Brook. Kaya naman, tumakas sila. Nang sasalakayin na sana niya si Nami, ginamit ni Robin ang kapangyarihan ng Devil Fruit para tamaan siya sa ulo, dahilan para sumabog siya. Gumamit din agad ng kidlat si Nami para umatake. Sa hindi inaasahan. Mabisa ang kanyang pag-atake, na naging sanhi ng short circuit nitong si Pacifista, kaya tuloy-tuloy ang pagbaril. Napagtanto ni Sanji na ito na ang pagkakataon para talunin siya. Agad niyang ginamit ang nag-aalab niyang binti para sipain siya. Ginamit din ni Zoro ang kanyang ultimate technique, ang Nine Sword Style, at agad niya itong nilaslas. Sa wakas, si Luffy na. Agad niyang ginamit ang Gear 3 at sinuntok siya ng isang malakas na suntok. Sa wakas, nagawa nilang talunin ang Pacifista, ngunit ang labanang ito ay nagpapagod sa kanila. Sa sandaling ito, napagtanto ni Frankie na siya ay isang cyborg at hindi siya ang totoong Kuma. Biglang napansin ni Sanji ang mga letrang PX4FT sa kanyang leeg. Habang si Luffy naman ay ramdam na ramdam ang pagod. Biglang sumulpat si Sentomaru na ikinagulat nila dahil hindi nila alam kung sino siya. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang Pacifista na salakayin sila. Napagtanto ni Zoro na wala silang sapat na lakas upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Kung ang Fleet Admiral ay darating dito, sila ay nasa malaking panganib. Kaya inutusan ni Luffy ang buong crew na umalis kaagad. Naghiwalay sila at tumakbo sa magkaibang direksyon. Sumama si Sanji kay Nami. Sina Usopp at Brook ay sumama kay Zoro. Sina Robin at Chopper ay sumama kay Luffy. Desidido si Sentomaru na huwag silang makatakas, kaya inutusan niya ang Pacifista na hulihin sila. Biglang may sumulpot na Pacifista sa harap ng grupo ni Sanji. Habang kailangang harapin ni Luffy si Sentomaru, agad niya itong inatake. Ngunit madaling napaatras si Luffy, at patuloy na pinalipad ni Sentomaru si Luffy. Nagulat ito kay Robin at Chopper dahil masyadong malakas si Sentomaru. Si Zoro naman ay hinarang ni Kizaru dahilan para masugatan si Zoro. Napagtanto ni Robin na siya ang Fleet Admiral, at nagpa siya si Kizaru na tapusin si Zoro sa panig ni Kid at Law. Nilalabanan pa rin nila ang Pacifista, ngunit siya ay napakalakas at patuloy niyang pinatumba ang kanilang mga crewmate. Kaya pinahin siya ni Kid para atakihin siya, at nagpatuloy si Kid sa paghampas. Pinalipad niya siya, nakita siyang bumagsak, pinasaya si Kid, iniisip na natalo niya ang isa sa 7 warlords. Ngunit natagpuan ni Law na kakaiba ang cyborg na ito. Bigla siyang tumayo ulit, nang sasalakayin na niya si Kid ay agad siyang natalo ni Law. Sa puntong ito, ipinaalam niya kay Kid na ang cyborg na ito ay hindi isa sa 7 warlords. Pero wala na silang oras para manatili dito. Nang papaalis na sila ay may sumulpot na namang Pacifista sa gilid ni Zoro. Aatake na sana si Kizaru kaya nag-alala ang grupo ni Luffy kaya binaril siya ni Usopp. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang epekto ang putok ni Usopp. Hindi rin siya maatake ni Brook. Sabi ni Kizaru, ang Devil Fruit ko ay glint-glint. So I am the light human. Nag-aalala ang grupo ni Nami dahil hindi nila nailigtas si Zoro. Buti na lang at ginamit agad ni Robin ang kapangyarihan niyang Devil Fruit para hilahin si Zoro. Ngunit agad namang humabol si Kizaru at nahuli si Zoro. Nang tatapusin na niya si Zoro, biglang sumulpot si Rayleigh at pinigilan si Kizaru. Pagtingin sa grupo ni Luffy, gumaan ang pakiramdam nila dahil nailigtas si Zoro. Laking gulat din ni Kizaru nang makita niya rito si Rayleigh. Biglang sinabi ni Luffy kina Usopp at Brook na agad na kunin si Zoro. Sabi niya, ngayon, wala tayong laban sa kanila, kaya kailangan nating umalis dito. Kaya naman, sabay-sabay na nagtakbuhan ang grupo ni Luffy. Nang itutuloy na sana ni Kizaru ang paghabol kay Zoro, pinigilan siya ni Rayleigh. Sa makatuwid, nagpa siya si Kizaru na labanan si Rayleigh. Ngunit determinado si Sentomaru na huwag silang hayaang makatakas. Agad niyang inutusan ang Pacifista na hulihin si Zoro. Nakita ni Sanji si Zoro na nasa panganib, kaya tumakbo siya para tulungan si Zoro. Habang ang grupo ni Zoro ay tinutugis ng Pacifista, nagpa siya si Brook na labanan siya, ngunit agad siyang natalo. Mabuti na lang at naabutan sila ni Sanji, at agad niyang sinipa ang Pacifista. Pero nasugatan din ang binti ni Sanji. Agad na binaril ng Pacifista si Sanji na ikinabahala ng grupo ni Luffy. Buti na lang at nakalaban sila. Nang hulihin na ng Pacifista si Zoro, hinila siya pabalik ni Sanji.
Sa sandaling ito, si Luffy ay itinaboy ni Sentomaru. Nakita ni Chopper si Sanji na binaril din ng pacifista. Napagtanto niyang nasa panganib ang lahat. Kaya kinuha agad ni Chopper ang isang Rumble Ball at nag-transform siya bilang isang higanteng halimaw. Agad na inatake ni Chopper si Sentomaru. Napagtanto niyang hindi makontrol ni Chopper ang pormang ito. Sa panig ni Usopp, nasa panganib din siya. Biglang sumulpot si Kuma at inutusan niya ang pacifista na huminto, na ikinatakot ni Usopp. Napagtanto ni Zoro na siya ang tunay na Kuma. Biglang tinanong ni Kuma si Zoro, kung maaari kang maglakbay, saan mo gustong pumunta? Agad namang inatake ni Kuma si Zoro. Nang makitang nawala si Zoro, nakakagulat, hindi rin naintindihan ng grupo ni Usopp na si Luffy at ng iba pa ang nangyayari, na ikinagalit ni Usopp at patuloy na minumura si Kuma. Nagsimula na ring mawalan ng katinoan si Luffy. Bigla na lang silang inaatake ni Chopper. Hindi maintindihan ni Sentomaru at Kizaru kung bakit nandito si Kuma sa sandaling ito. Naalala ni Nami na nakita ni Kuma ang kapangyarihang ito bago nagdulot ng pagkawala ni Perona. Kaya tinungo ni Kuma si Usopp. Nang sasalakayin na sila ng pacifista, agad siyang pinaalis ni Kuma na ikinagalit ni Sentomaru. Dahil hindi niya naintindihan kung saang panig si Kuma, napagtanto ni Luffy na masyado siyang delikado, kaya agad niyang sinabihan ang lahat na tumakas. Habang akmang sasalakayin ni Kuma si Sanji ay pinigilan siya ni Brook kaya agad siyang hinampas ni Kuma at nawala. Naikinagalit ni Sanji, pagkatapos ay inatake niya si Kuma, ngunit sinalungat at itinapon pabalik ni Kuma. Kaya tinutukan niya si Usopp na ikinatakot niya at patuloy na binaril si Kuma. Ngunit nawala pa rin siya ni Kuma. Si Sanji, galit na galit, ay nagpatuloy sa pag-atake kay Kuma, ngunit nawala din si Sanji, na ikinagulat ni Luffy. Habang pinipigilan pa rin ni Rayleigh si Kizaru, feeling powerless dahil hindi niya matulungan ang grupo ni Luffy. Biglang sumulpot si Kuma sa harapan ni Rayleigh, at may sinabi siya na ikinagulat ni Rayleigh. Hindi niya alam kung magtitiwala ba siya kay Kuma o hindi. Gusto ni Kizaru na ipaliwanag ito ni Kuma, ngunit tumanggi siya. Biglang nagalit si Luffy at ginamit din niya ang gear. Tatakbo na sana sila Nami at Franky nang sumulpot sa harap nila si Kuma. Kaya sinugod ni Luffy si Kuma ng sobrang bilis, pero napaatras ang kanyang atake. Kaya, pinaalis ni Kuma si Franky. Sumunod ay si Nami, na nagparamdam kay Luffy na walang kapangyarihan dahil ang bawat crewmates niya ay naglaho. Kaya't ipinagpatuloy ni Luffy ang pag-atake kay Kuma, ngunit nawala ito at nagpakita sa harap ni Chopper. Nang salakayin siya ni Chopper, pinaalis din ni Kuma si Chopper, na ikinagulat ni Luffy. Sumunod ay si Robin, kaya tumakbo si Luffy para pigilan siya, ngunit mas mabagal pa rin siya kaysa kay Kuma, at hindi na iligtas ni Luffy si Robin. Masyadong desperado si Luffy ngayon. Dahil nawala lahat ng mga kaibigan niya, wala siyang nailigtas. Napagtanto ni Kizaru na si Kuma ay nag-teleport sa kanila sa ibang lugar, kaya hiniling niya kay Kuma na ipaliwanag ito. Sa sandaling ito, tinutukan ni Kuma si Luffy at nagsalita. Hindi mo na sila makikita. Kaya tinalo din ni Kuma si Luffy at nawala. At ang mga Straw Hat ay tuluyan nang nawala sa isla ng Sabaody. Sa sandaling ito, si Luffy ay pinadala ni Kuma sa isang kakaibang isla. Napagtanto niyang buhay pa siya, ngunit hindi alam ni Luffy kung saan ang lugar na ito. Biglang may sumulpot na baboy ramo sa likuran niya. Gusto nitong kainin si Luffy, ngunit hindi niya ito pinansin. Natuklasan ni Luffy na mayroon pa rin siyang Vivre Card ni Relay. Labis na ikinatuwa niya, dahil makakabalik na siya para hanapin ang kanyang mga kasamahan, kaya agad na tumakbo si Luffy. Naalala niya ang pagkatalo ng Straw Hat sa Sabaody, na naging sanhi ng paghihiwalay ng kanyang mga crewmate ni Kuma. Kaya napagtanto ni Luffy na siya ay masyadong mahina. Aksidenteng bumagsak si Luffy sa isang batong pader. Agad niyang binasag ang batong pader ng isang suntok. Tinakot nito ang baboy ramo. Habang si Luffy ay nagugutom, bigla niyang nakita ang baboy ramo, at ito ay naging pagkain ni Luffy. Matapos kumain, nagpatuloy si Luffy sa paggalugad at nakakita ng maraming kabute, kaya lahat ng mga kabute doon ay kinain niya. Sa sandaling ito, isang patrol team sa isla ang nag-iikot. Bigla nilang natuklasan na si Luffy ay natatakpan ng mga kabute. Nagulat sila, dahil nakakain siya ng parasitiko na kabute, at ang ganitong uri ng kabute ay makakaubos ng lakas ng kanyang buhay. Kaya't napagdesisyonan nilang ibalik si Luffy sa nayon, na ikinakuryos ng mga babae doon. Inisip pala nilang si Luffy ay isang babae mula sa labas ng mundo. Kaya't hinugot nila ang mga kabute sa kanyang katawan, at sinunog nila si Luffy, upang matulungan siyang maalis ang mga ugat ng kabute, na siyang nagpahimatay sa kanya. Pagkatapos, pinaligo ng mga babae si Luffy.
Bigla nilang natuklasan na may natitira pang kabute sa kanyang katawan. Nang huhugutin na nila ito, biglang sumulpot si Elder Leon. Agad niyang napagtanto na lalaki pala si Luffy, na ikinagulat ng lahat, dahil ito ang unang beses na nakakita sila ng lalaki. Ito pala ang isla na ito ay tinatawag na Amazon Lily, na kilala rin bilang Island of Women. Ang lahat ng mga naninirahan sa islang ito ay mga babae, at sila rin ay makapangyarihang mga mandirigma. Sa sandaling ito, nakakulong si Luffy. Paggising niya, curious na lahat. Itinuring nila si Luffy bilang isang pambihirang nilalang, dahil wala pa silang nakitang lalaki. Naalala ni Luffy na kailangan niyang bumalik para hanapin ang kanyang mga crewmate. Biglang nakita ni Luffy na kinuha ng babaeng ito ang kanyang straw hat, kaya iniunat ni Luffy ang kanyang braso para bawiin iyon. Nagulat sila nito, dahil maaaring umunat ang braso ng lalaki. Natuklasan pa nilang may kumikinang na kayamanan sa katawan ng lalaki. Nasilaw sila nito, kaya ibinalik ni Margaret ang mga damit ni Luffy, ngunit natuklasan niya na may berda itong mga bulaklak sa kanyang damit. Nagulat ito kay Luffy, agad siyang sumigaw, "Lalaki ako." Sa hindi inaasahan, itinutok nila ang kanilang mga pana kay Luffy, dahil naniniwala sila na ang mga tao ay mabangis at walang utang na loob na nilalang. May batas pala ang lugar na ito na nagbabawal sa mga lalaki. Nagulat ito kay Luffy, dahil napagtanto niyang nasa isla siya ng mga babae. Kailangan nilang alisin si Luffy bago bumalik ang kanilang reyna, kung hindi, mapaparusahan ang grupo ni Margaret dahil may dinala silang lalaki dito. Kaya inatake nila siya. Akala nila patay na siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakapasok si Luffy sa bubong at tumakas. Sa sandaling ito, napagtanto ni Luffy na sila ay napakalakas, at siya ay bumagsak sa lupa. Pero sinubukan pa rin ni Luffy na makatakas, kaya hinabol siya ng lahat ng babae sa isla. Sa sandaling ito, napapalibutan siya, ngunit napagtanto ni Luffy na nawawala ang kanyang vivre card, kaya hinawakan niya si Margaret at tumakbo palayo. Pagkatapos noon, tumalon si Luffy sa isang bangin. Ito ay natakot sa kanya, kaya dinala siya ni Luffy sa kagubatan. Sa sandaling ito, naglabas ng kutsilyo si Margaret para takutin si Luffy, ngunit gusto lang niyang hanapin ang kanyang vivre card. Siya pala ang may hawak nito. Ito ay nagpasaya kay Luffy, at sinabi sa kanya ni Luffy, na kailangan niyang hanapin ang kanyang mga crewmate, kaya ang vivre card na ito ay napakahalaga sa kanya. Nang malaman niyang pirata si Luffy, nagulat siya, dahil pirata rin ang kanilang reyna. Sinabi ni Margaret kay Luffy, na ang kanyang reyna ay isang napakalakas na pirata na nagngangalang Boa Hancock. Sa sandaling ito, napagtanto ng mga mandirigma sa isla, na malapit nang bumalik ang kanilang reyna. Samantala, nais ni Luffy na makaalis kaagad sa lugar na ito, kaya't hiniling niya kay Margaret na tanggalin ang mga berda na bulaklak sa kanyang damit, dahil natatakot siyang pagtawanan siya ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos nito, tinanggal ni Margaret ang mga berda na bulaklak para sa kanya, kaya tumakbo si Luffy gamit ang dalawang kamay, para tulungan siyang lumakas ng mabilis. Ngunit bigla niyang naalala na wala siyang barko. Sinabi ni Margaret na ang lugar na ito ay ang Belt, at maraming higanteng sea kings sa paligid, kaya walang nang ahas na pumunta sa lugar na ito. Dahil ang barko ng Reyna ay hinila ng dalawang higanteng sea serpent, hindi sila inatake ng sea kings. Nabigo nito si Luffy, ngunit nagpasya siyang gumawa ng balsa para umalis. Sa hindi inaasahan, nasira ang balsa, dahilan para mahulog si Luffy sa dagat. Kaya agad na sumisid si Margaret para iligtas siya. Dahil doon, buhay pa si Luffy. Samantala, nag-alinlangan si Margaret, ngunit nakita pa rin niya si Luffy bilang isang kaaway, kaya patuloy niyang sinasalakay si Luffy. Sa sandaling ito, napagtanto ni Luffy, na ang kanilang mga palaso ay napakalakas, dahil maaari itong makalusot sa mga pader. Hindi niya maintindihan kung bakit napakalakas ng mga ordinaryong palaso. Sinabi ni Margaret na ang mga palaso na ito ay may hockey, ngunit hindi pa rin alam ni Luffy kung ano ang hockey. Biglang may dumating na ibang mandirigma, kaya patuloy nilang hinabol si Luffy. Sa labas ng isla, ang barko ni Boa Hancock ay nakaharap sa mga Marines. Sinisi ng Marines si Boa Hancock sa pagpapahintay sa kanila ng masyadong mahaba, na naging sanhi ng pag-atake sa kanila ng isang Sea Kings. Kanina pala, isang Sea King ang umatake sa barko ng Marine, na ikinasindak nila, dahil napakalaki nitong Sea King. Ngunit ang Vice Admiral ay tumalon sa bibig ng Sea Kings, at natalo niya ito. Ito ay nagpasaya sa mga marino. Siya pala si Vice Admiral Momonga, at pumunta siya rito para makipagkita kay Boa Hancock. Isa siya sa 7 Warlords of the Sea. Sa sandaling ito, sinabi niya sa kanila, na si Ace ay nahuli at malapit nang mapatay sa publiko, kaya tinipon ng world government ang lahat ng 7 warlord ng dagat para dito.
Kung hindi sumunod si Boa Hancock, ang kanyang titulo bilang warlord ay babawiin, at siya ay magiging isang kaaway ng world government. Sa sandaling ito, nagsimulang humakbang pasulong si Boa Hancock. Agad na binalaan ni Momonga ang lahat na maging maingat. Kahit na naghanda na sila, nabihag pa rin sila sa kagandahan ni Boa Hancock. Samantala, hinahabol pa rin si Luffy. Pakiramdam niya ay nakakatakot ang mga babaeng ito gaya ni Nami, kaya tumalon si Luffy sa puno para magtago. Sa mga sandaling ito, umaakyat si Luffy sa bundok, ngunit inaatake pa rin siya ng mga ito, dahilan para mahulog si Luffy. Samantala, lumitaw si Boa Hancock at ang kanyang dalawang kapatid na babae. Ipinahayag niya na gusto niya ang lahat ng mga kalakal sa kanilang barko. Sa hindi inaasahan, agad na ibinigay ng mga Marines ang lahat ng kanilang kayamanan sa kanya. Dahil dito, walang magawa si Momonga. Inanunsyo niya na mamamatay si Ace sa loob ng 1 linggo, ngunit kikilos din ang Whitebeard Pirates para iligtas si Ace, kaya inihahanda ng Marine Headquarters ang buong puwersa nito para labanan si Whitebeard. Gayunpaman, ayaw pa rin ni Boa Hancock na sundin ang world government. Bigla siyang tumalon sa barko ng Marine. Kaagad, nabighani niya ang mga marino, dahil napakaganda niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad silang ginawang bato sa kanya. Mabuti na lang at nasaksak ni Momonga ang sariling kamay para labanan ang alindog nito. Kaya nagpa siya si Boa Hancock na bumalik sa kanyang kaharian, ngunit sinabi ni Momonga na hihintayin pa rin niya ang kanyang sagot. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa ang mga tao sa isla, dahil nakabalik na ang kanilang reyna. Maging ang mga babae ay natulala sa kanyang kagandahan. Pero tinatago pa rin nila sa kanya ang katotohanan tungkol kay Luffy. Dahil dito ay naghinala si Hancock, dahil hindi niya nakita ang kanyang mga bantay. Nagsinungaling ang isa sa mga babae, sinabing hinahabol nila ang isang unggoy. Samantala, nahulog si Luffy sa tubig, buti na lang at nahila siya ng isda. Sa sandaling ito, dumating si Elder Neon upang kausapin si Hancock. Ipinaalam niya sa kanya na naghihintay pa rin ang mga marino sa labas, at ang kanilang kaharian ay protektado ng titulong 7 warlords ng dagat, na tumulong na mapanatiling mapayapa ang kaharian. Kung hindi sinunod ni Hancock ang world government, ang Amazon Lily ay maituturing na isang pirata na kaharian, at sila ay aatake. Ginamit pa ni Elder Neon ang kanyang kakayahan sa paghula, na ikinagalit ni Hancock, agad niyang pinagalitan si Neon. Kahit na si Neon ang dating reyna ng Amazon Lily, pinalayas pa rin siya ni Hancock sa kastilyo. Sa mga sandaling ito, gustong maligo ni Hancock, kaya ibinalita ito ng mga katulong sa buong kaharian, dahilan upang ang lahat ay tumigil sa kanilang ginagawa at umalis, dahil ito ay isang mahigpit na ipinagbabawal na oras upang makapasok sa kastilyo. Sa sandaling ito, hindi maintindihan ng isang batang babae, kung bakit kailangang lumayo ang lahat kapag naliligo ang reyna. Kaya paliwanag ni Ran sa kanya, ito ay dahil sa sumpa ng halimaw na Gorgon. Ang sinumang tumingin sa mga mata ng halimaw, ay magiging bato. Ngunit natalo ni Hancock at ng kanyang mga kapatid na babae ang halimaw, na naging sanhi ng pagsumpa sa kanila. Ang sinumang makakita sa kanilang likuran ay magiging bato. Nagulat ito sa dalaga. Sa sandaling ito, pumasok si Hancock sa paliguan. Samantala, nakatakas na si Luffy sa mga isda, ngunit agad siyang nakagat ng grupo ng mga ahas. Kaya tumakbo siya paakyat ng bundok. Sa sandaling ito, nakatakas si Luffy mula sa mga ahas, at umakyat siya sa tuktok ng kastilyo, ngunit hindi pa rin niya alam kung paano bumalik sa Sabaudi. Kaya nagpa siyang humiram ng barko sa pinakamakapangyarihang tao dito, at tumalon siya pababa sa kastilyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumagsak ang bubong ng kastilyo, dahilan para mahulog si Luffy sa banyo. Napagtanto ng mga bantay sa labas na may nangyari sa banyo. Sa sandaling ito, naisip ni Luffy na siya ay nalulunod, ngunit ang tubig dito ay napakababaw. Bigla, nakita niya ang likod ni Boa Hancock, na nagparamdam kay Luffy na pamilyar ang markang ito. Nag-alala ito kay Hancock. Tumakbo papasok ang dalawa niyang kapatid. Hindi nila maintindihan kung bakit may lalaki dito. Nang malaman nila na nakita ni Luffy ang likod ni Hancock, nagulat sila, kaya determinado silang patayin si Luffy. Ginamit agad ni Hancock ang kapangyarihan niya sa Devil Fruit. Hindi naintindihan ni Luffy, iniisip na ito ay ang pagbagal ng kakayahan ni Foxy. Ngunit napagtanto niyang normal pa rin ang kanyang katawan. Sinubukan niyang muli, ngunit ang kanyang kakayahan ay wala pa ring epekto kay Luffy, na ikinagulat nila. Hindi maintindihan ni Hancock kung bakit hindi siya naapektuhan ng kanyang alindog. Sinamantala ang sitwasyon, tumakas si Luffy, kaya inatake siya ni Hancock, dahilan para matomba si Luffy. Agad siyang pinalibutan, ngunit patuloy pa rin sa pagtakbo si Luffy. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa kaharian ay naghahanap sa kanya.
Si Luffy ay patuloy na inaatake ng grupo ni Margaret, kaya patuloy siyang tumalon sa mga rooftop upang makatakas. Ngunit nakakita si Luffy ng isang piraso ng karne. Huminto siya para kunin. Kung nagkataon, nakita siya ni Elder Neon. Napagtanto niya na siya si Straw Hat Luffy, na may 300 milyong bounty. Kaya't pinigilan niya si Luffy, dahilan para mahuli siya. Sa sandaling ito, nakatali si Luffy sa gitna ng arena. Napagtanto ni Margaret na siya ay papatayin. Sinimulan ni Hancock na tanungin si Luffy, ngunit humingi lang siya ng barko kay Hancock para makaalis siya sa lugar na ito. Nagalit ito sa lahat, dahil hindi sila naniwala sa kanya. Ngunit naramdaman ni Margaret na mabuting tao si Luffy, kaya nagpa siya siyang manindigan para sa kanya, dahil naniniwala siyang hindi ito nagsisinungaling. Nagulat ito sa lahat, hindi maintindihan ni Boa Hancock kung bakit pinoprotektahan ni Margaret si Luffy. Nakonsensya pala si Margaret kay Luffy, dahil siya ang nagdala sa kanya sa kaharian. Nagulat ito sa lahat, nagsalita din ang dalawang babae para suportahan si Margaret. Napagtanto ni Luffy na mabubuting tao sila. Biglang bumaba si Boa Hancock at lumapit sa kanila. Dahil dito ay kinabahan si Margaret, ngunit sinabi ni Hancock na patatawarin niya siya. Naramdaman ng lahat na mabait at maganda ang kanilang reyna. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ginawang bato ni Hancock ang grupo ni Margaret na ikinagulat ng lahat. Hindi maintindihan ni Luffy kung ano ang nangyari sa kanila, kaya sinabi niya kay Hancock na ibalik sila sa normal. Bigla siyang nagpatawag ng isang itim na panther. Ito ay ipinahayag na berdugo ng reyna. Balak niyang kainin si Luffy, pero walang pakialam si Luffy. Gusto lang niyang ibalik sa normal ang grupo ni Margaret. Bigla siyang inatake ng Black Panther. Ngunit natalo ito ni Luffy sa isang suntok, na ikinagulat ng lahat, dahil napakalakas ni Luffy, at hindi man lang niya ginamit ang hockey. Tapos, pinagalitan ni Luffy ang mga babaeng nakapaligid sa kanya, dahil nagtawanan sila at nagbibiruan. Kahit na ang sarili nilang mga kasama ay ginawang bato. Sa sandaling ito, patuloy na ginagabayan ni Hancock si Luffy. Buong kumpiyansa niyang sinabi na kahit anong gawin niya, mapapatawad siya, dahil napakaganda niya. Ngunit nanatiling galit si Luffy. Nagulat ito kay Hancock, hindi niya maintindihan kung bakit hindi nabighani si Luffy sa kanyang kagandahan, kaya gusto na lang niyang mawala ito. Inutusan ni Hancock ang kanyang dalawang kapatid na babae na patayin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-transform sila bilang mga ahas. Napagtanto ni Luffy na mayroon silang kapangyarihan sa Devil Fruit. Natuwa ang mga babae sa audience, dahil sila ang dalawang pinakamalakas na mandirigma sa kaharian. Natuwa sina Sonya at Marigold. Bigla naman silang sinabihan ni Luffy na maghintay sandali. Akala ng lahat ay natatakot si Luffy, ngunit gusto lang niyang ilipat ang grupo ni Margaret sa larangan ng digmaan, dahil natatakot siyang masira sila. Nagulat ito sa lahat. Pagkatapos, naghanda si Luffy na lumaban. Tanong niya, kailangan ko lang talunin ang dalawang ito, tama ba? Naikinatawa ng lahat, dahil lahat sila ay minamaliit si Luffy. Akala nila baliw siya. Sa ibaba ng arena ay may matutulis at may mga spike na haligi. Nang magsimula na ang laban, agad siyang inatake ni Marigold, ngunit nailagan silang lahat ni Luffy, kaya sinabuyan niya ng lason si Luffy. Gayunpaman, mabilis pa rin kumilos si Luffy, at agad siyang pumikit para salakayin si Marigold. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang epekto sa kanya ang pag-atake ni Luffy. Tinamaan pa niya ng husto si Luffy, hindi niya maintindihan kung bakit siya, nagawa sa goma, ay nakadama pa rin ng sakit. Bigla siyang nahuli ni Sonya, agad niyang ginamit ang kanyang buntot upang higpitan ang katawan ni Luffy. Naramdaman ni Luffy na mayroon silang lakas na katulad ni Sentamaro. Napagtanto ni Sonya na hindi alam ni Luffy kung paano gamitin ang hockey, mahuhulaan pa niya ang mga pag-atake nito, at agad niyang itinapon si Luffy sa lupa. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makalaya. Nagpatuloy si Luffy sa pag-atake kay Sonya, ngunit madali niyang naiwasan silang lahat. Bigla siyang inatake ni Marigold dahilan para mahulog si Luffy malapit kay Margaret. Ngunit sinubukan niyang umiwas, dahilan para mahulog si Luffy sa matutulis na spike na bakal. Sa kabutihang palad, nagawa ni Luffy na iunat ang kanyang mga paa para pigilan ang sarili. Ito ay nabigo sa lahat. Pinagalitan siya ni Boa Hancock dahil sa pagiging madaldal, ngunit bumalik si Luffy sa arena at sinabihan siyang tumahimik, na ikinagulat ni Hancock. Kaya agad niyang inutusan sina Sonya at Marigold na patayin si Luffy. Biglang hinawakan ni Sonya ang rebulto ni Margaret at pinaglaruan ito. Nag-alala ito kay Luffy. Babasagin daw ni Sonya kaya agad sumugod si Luffy para bawiin. Ngunit siya ay natomba at nasalo ni Marigold. Sinabi ni Luffy na labis na hinangaan ni Margaret ang kanyang reyna. Gayunpaman, walang pakialam si Sonya, dahil hinahangaan sila ng lahat sa islang ito.
Habang dudurugin na sana niya ang rebulto ni Margaret, sa hindi inaasahan, nagising ni Luffy ang Supreme King Haki. Nagulat ito sa lahat, maraming tao sa audience ang nawalan ng malay. Pinakawalan din ni Sonya at Marigold si Luffy. Agad siyang tumakbo para tingnan si Margaret. Buti na lang at maayos pa siya. Napagtanto ng lahat na ito ay Supreme King Haki, isa lamang sa 1,000,000 tao ang maaaring gumamit nito. Napagtanto ni Sonya at Marigold na siya ay katulad ng kanilang kapatid na babae, at mayroon siyang mga katangian ng isang hari. Na-curious si Hancock, hindi niya alam kung sino si Luffy. Ngunit napansin ni Sonya at Marigold na hindi pa rin niya ito makontrol. Samantala, nagpa siya si Luffy na labanan sila ng seryoso, na ikinagulat nila. Sinabi ni Hancock sa kanyang dalawang kapatid na babae na huwag matakot sa kanya, dahil hindi pa rin niya makontrol ang hockey. Ngunit nais ni Luffy na dalhin muna si Margaret sa isang ligtas na lugar. Gayunpaman, wala silang pakialam. Agad na inatake ni Sonya si Margaret, ngunit ginamit ni Luffy ang kanyang katawan para harangin ang pag-atake para sa kanya, at sinabi niyang walang kinalaman si Margaret sa laban na ito. Kaya pumayag si Hancock na kunin niya si Margaret. Matapos madala ni Luffy si Margaret sa kaligtasan, agad itong bumalik sa labanan laban kay Sonya at Marigold. Patuloy silang gumamit ng lason upang salakayin si Luffy, na nagpapahirap sa kanya na huminga, dahil napapaligiran siya ng nakakalason na gas. Dahil dito nahihilo si Luffy. Sinamantala ito, patuloy siyang sinasalakay ni Sonya at Marigold. Habang si Luffy ay unti-unting nawawalan ng malay, hindi niya magawang tamaan ang mga ito. Sinabi nila na kahit nataglay niya ang makapangyarihang hockey, walang silbi kung hindi niya ito makontrol. Pagkatapos, sinaktan siya ni Marigold, pinalipad siya palabas ng arena. Sa kabutihang palad, natauhan si Luffy. Humawak siya sa dingding at umakyat, at may naisip si Luffy. Tumalon siya ng mataas sa hangin upang tangayin ang lahat ng kanilang lason, nililinas ang hangin sa arena. Nagulat ito sa lahat. Biglang gumamit si Luffy ng Gear 2, dahilan para maglabas ng singaw ang kanyang katawan. Ngunit tiwala si Sonya na mahuhulaan pa rin niya ang mga pag-atake nito. Sa hindi inaasahan, napakabilis ng paggalaw ni Luffy, na naging dahilan upang hindi makasabay si Sonya sa kanyang bilis. Kaya't nagpa siya siyang gamitin ang kanyang teknik, Eight-Headed Serpent. Nag-transform ang buhok niya na parang ahas. Patuloy niyang inatake si Luffy, ngunit mabilis itong umiwas, kaya hindi na nakasabay si Sonya sa kanya. Pagkatapos ay tumalon si Luffy, hinawakan ang leeg ni Sonya at hinampas siya sa lupa. Nakita ni Marigold na ibinaba ang kanyang kapatid. Agad niyang inatake si Luffy, at naniniwala si Marigold na walang epekto sa kanya ang mga pag-atake nito. Sa hindi inaasahan, napakalakas ng atake ni Luffy, na nagpatalsik sa kanya palabas ng arena. Samantala, si Hancock ay nakakaramdam ng pagkabigo. Pinaalalahanan niya sina Sonya at Marigold na wala ng oras para makipaglaro, kaya napagpasyahan nilang gamitin ang kanilang ultimate technique para tapusin si Luffy. Sa hindi inaasahan, nasunog ang katawan ni Marigold. Nang sabay silang umatake kay Luffy, kumontra siya ng mga suntok na nakaharang sa kanilang pag-atake. Hindi sinasadya, nahulog si Sonya kay Marigold, na naging sanhi ng pag-alab ng kanyang katawan sa apoy. Sa hindi inaasahan, itinali ni Luffy ang kanilang mga buntot na pinipigilan silang maghiwalay. Sa kabutihang palad, nahawakan ni Sonya ang pader, kaya hindi siya nahulog sa arena. Ngunit ang likod ni Sonya ay nasusunog, na nagpapakita ng marka sa kanyang likod, na nag-alala kay Hancock. Gayunpaman, tumalon si Luffy sa kanyang likod, upang takpan ang marka at itago ito para sa kanila. Nagulat ito kay Boa Hancock. Inakala ni Sonya na inaatake siya mula sa likuran, ngunit sinabi ni Marigold, pinoprotektahan niya tayo. Napagtanto pala ni Luffy, ang marka sa kanyang likod ay isang lihim na ayaw nilang makita ng sinuman. Nagulat ito kay Hancock, kaya inutusan niya ang lahat na umalis sa arena, kung hindi, sila ay magiging bato. Sa sobrang takot, nagtakbuhan ang lahat. Samantala, naalala ni Hancock ang nakaraan ng 3 kapatid na babae, na pumuno sa kanya ng kalungkutan. Habang hindi naiintindihan ni Sonya kung bakit sila pinoprotektahan ni Luffy, naramdaman din ni Elder Leon na kakaibang tao si Luffy, at napagtanto niya na hindi na makakatakas si Hancock mula sa kanyang nakaraan. Sa sandaling iyon, napansin ni Luffy na walang ibang tao sa paligid, kaya tumalon siya sa likuran ni Sonya. Inakala ni Luffy na ang susunod na makakalaban niya ay si Hancock, ngunit sinabi niyang hindi na kailangang makipag-away pa. Kaya sinabi ni Luffy kay Hancock na iando ang petrification ng grupo ni Margaret, na ikinagulat ni Hancock. Kaya, pumayag siya. Handa pa siyang bigyan ng barko si Luffy para umalis. Ngunit maaari lamang niyang piliin kung iligtas si Margaret o kunin ang barko. Ito pala ay gustong ibunyag ni Hancock ang kanyang tunay na ugali.
Sa hindi inaasahan, pinili pa rin niyang iligtas ang grupo ni Margaret. Nagulat ito sa tatlong magkakapatid na Hancock. Hindi maintindihan ni Elder Neon kung bakit ang isang malakas na lalaki tulad ni Luffy ay handa pa rin yumuko at humingi ng tulong. Kaya't nagpa siya si Hancock na iando ang petrification sa grupo ni Margaret. Sa sandaling iyon, nag-aalala ang lahat sa labas. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa loob. Biglang lumabas ang grupo ni Margaret, na ikinatuwa ng lahat. Ngunit walang ideya ang grupo ni Margaret kung ano ang nangyari, dahil paggising niya, nakita niya si Luffy na nakangiti sa kanya, at pagkatapos, dinala ng Reyna si Luffy sa kastilyo, na ikinagulat ng lahat. Sa pagkakataong iyon, naisip ni Luffy na bibigyan siya ng makakain, na ikinatuwa niya. Biglang nagpasalamat si Sonya, sa pagprotekta sa kanila. Sinabihan siya ni Hancock na pumasok sa loob. Akala niya ay para sa pagkain. Sa hindi inaasahan, tinanggal ni Hancock ang kanyang pangitaas sa harap ni Luffy, at ipinakita niya sa kanya ang marka ng alipin sa kanyang likod. Tinanong niya si Luffy kung nakita na ba niya ang markang ito. Inisip pala ni Luffy na kamukha ito ng sun tattoo sa noo ni Hachi, ngunit hindi niya alam kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Kaya sinabi sa kanya ni Elder Neon na sabihin kay Luffy ang totoo. Napagtanto niya na si Luffy ang may 300 milyong belly bounty, at nasuntok niya ang isang celestial dragon ilang araw ang nakalipas sa Sabaudi. Nagulat ito sa tatlong magkakapatid na Hancock, dahil naglakas loob siyang salakayin ng isang celestial dragon. Ngunit sinabi lang ni Luffy na ang celestial dragon ay isang kakilakilabot na tao. Biglang umiyak si Hancock, dahil hindi niya akalain na may taong matapang na makakatama ng celestial dragon na katulad ni Luffy. Kaya nagpasya siyang sabihin kay Luffy ang lahat. Ipinaliwanag ni Hancock na ang marka sa kanyang likod ay ang tatak ng alipin ng Celestial Dragons, na ikinagulat ni Luffy. Ang tatlong magkakapatid na Hancock ay dating alipin ng World Nobles. Noong 12 taong gulang si Hancock, pumunta siya sa dagat kasama ang iba. Kumpiyansa siya na isa na siyang mandirigma, ngunit ang tatlong magkakapatid na Hancock ay kinidnap. Mula sa sandaling iyon, naging mga alipin sila ng Celestial Dragons. Nakaramdam ng matinding sakit si Sonya, dahil ayaw niyang maalala ang mga alaalang iyon. Gayunpaman, patuloy na sinabi ni Hancock kay Luffy ang kwento. Isang araw, isang lalaki ang umakyat sa Red Line at pinasok ang Mauritius. Ang lalaking iyon ay si Fisher Tiger, ang kapitan ng Fishman Pirates. Siya ang nagpalaya sa lahat ng mga alipin. Tinulungan niya ang tatlong magkakapatid na Hancock na makatakas. Pagkatapos noon, binuo ni Fisher Tiger ang Sun Pirates, at binuran ng Fishman ang slave mark ng Celestial Dragons, pinalitan ito ng kanilang simbolo ng araw. Kaya't sa wakas ay naunawaan ni Luffy kung bakit nagkaroon ng Sun mark si Hachi. Gayunpaman, nang si Hancock ay isang alipin, siya ay pinilit ng Celestial Dragons na kumain ng Lab-Lab fruit, at ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na babae ay kumain ng Snake-Snake fruit, upang sila ay maging entertainment para sa Celestial Dragons. Iyon ang dahilan kung bakit nakita ito ni Hancock bilang ang pinakamasamang nakaraan para sa kanilang tatlo. Nagsimula siyang umiyak, hindi na niya gustong maging alipin muli. Masaya si Elder Neon, dahil sa wakas ay ipinahayag ni Hancock ang kanyang tunay na nararamdaman. Si Elder Neon pala ang nag-alaga sa tatlong magkakapatid nang sila ay bumalik. Ngunit hindi siya pinansin ni Hancock, na ikinagalit ni Elder Neon. Sa sandaling iyon, tinanong ni Hancock si Luffy, hinahamak mo ba ang dating alipin na tulad ko? Ngunit sinabi lang ni Luffy na kinasusuklaman lang niya ang Celestial Dragons. Dahil dito, nagsimulang mahulog si Hancock kay Luffy, at handa siyang ibigay sa kanya ang anumang kahilingan, na nagpasaya kay Luffy. Tumingin sa kanya si Hancock, nakaramdam ng kakaibang sensasyon. Biglang nagutom si Luffy, kaya sinabihan ni Hancock ang kanyang dalawang kapatid na babae na maghanda ng handaan para sa kanya. Ito pala ay isang welcome party para sa pagbabalik ng Kuja Pirates. Ito ay labis na ikinatuwa ni Luffy, dahil ngayon, makakain na siya hanggat gusto niya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Elder Neon na tila kakaiba si Hancock. Hindi niya akalain na magtitiwala si Hancock sa isang lalaking tulad nito. Pagsapit ng gabi, masaya si Luffy, dahil masarap ang pagkain dito, ngunit nag-aalala ang lahat. Hindi nila maintindihan kung bakit may lalaki dito. Gayunpaman, labis silang na-curious sa katawan ni Luffy, dahil maaaring umunat ang kanyang katawan. Gayunpaman, naisip ni Ran na ito ang plano ng Reyna. Gusto niyang hayaang kumain si Luffy ng busog para mapadali ang pagpatay sa kanya, kaya nagpa siya silang patayin si Luffy. Bigla siyang tumayo, akala nila ay napagtanto ni Luffy ang kanilang plano. Sa hindi inaasahan, tinanong ni Luffy kung bakit hindi sila kumakanta.
Nagulat ito sa lahat, kaya nagsimulang kumanta si Luffy. Ito ay lubos na nagpasaya sa lahat. Nakita nilang talagang kawili-wili si Luffy, at sumayaw siya ng mga nakakatawang sayaw, na nagpatawa sa lahat. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na sa pagkain si Luffy. Biglang hinila ng lahat ang balat niya, napigilan ang pagkain ni Luffy. Sa sandaling ito, maraming babae ang nakapila, naghihintay ng pagkakataong mahawakan si Luffy. Dahil dito hindi siya komportable, kaya mabilis na tumakbo si Luffy. Si Margaret pala ang tumulong sa kanya, at nagpasalamat siya kay Luffy, dahil nailigtas siya nito. Samantala, naramdaman ng dalawang nakababatang kapatid na babae ni Boa Hancock na kakaiba ang kanyang kinikilos. Ni ayaw niyang kumain o matulog, kaya naisip nila na nagdadalamhati pa rin si Hancock sa kanyang nakaraan. Bigla siyang nahimatay. Nag-aalala ito sa lahat. Samantala, nakatakas si Luffy sa lugar ni Elder Neon, dahil hinahabol siya ng mga babaeng nayon. Sa sandaling iyon, nagbabasa ng dyaryo si Elder Neon. Sinabi niya kay Luffy, na si Boa Hancock ay isa sa 7 Warlords of the Sea. Nagulat ito sa kanya, kaya napagtanto niya na napakalakas ni Hancock, dahil sa unang pagkakataon na naging pirata siya, mayroon siyang bounty na 80 milyong berries. Nang maglaon, inanyayahan siya ng world government na maging Warlord of the Sea, at sinabi ni Elder Neon kay Luffy ang isang mahalagang balita. Malapit nang magkaroon ng malaking labanan ang Whitebeard Pirates sa Marine Headquarters, dahil si Ace, isa sa mga commander ng Whitebeard, ay nahuli, at si Ace ay papatayin sa publiko. Nagulat ito kay Luffy. Nakita ni Margaret si Luffy na nanginginig. Biglang sumigaw si Luffy, "Kapatid ko si Ace." Agad nitong ikinagulat ni Elder Neon. Tinanong ni Luffy kung may anumang paraan para iligtas si Ace, ngunit sinabi ni Elder Neon na ang tanging paraan ay para manalo si Whitebeard. Saka lang magkakaroon ng pagkakataon si Ace na mabuhay. Gayunpaman, nakatakdang bitayin si Ace sa loob ng 1 linggo, at sa ngayon, nakakulong siya sa Impel Down. Kung sasakay sila ng barkong marine, aabutin lamang ng 4 na araw upang makarating doon, dahil ang Enies Lobby, Impel Down, at Marineford ay itinayo na konektado sa isang napakalaking whirlpool. Tanging ang mga barkong marine lamang ang maaaring dumaan sa mga tarangkahan, ngunit ang mga regular na barkong pirata ay tatangayin at lulubog. Sa sandaling ito, hindi alam ni Luffy kung ano ang gagawin. Bigla niyang inilabas ang Vivre card ni Ace. Ipinaliwanag ni Elder Neon na ang kapirasong papel na ito ay nauugnay sa buhay ng may-ari nito, at maaari nitong ituro ang daan patungo sa kanila. Binigay pala ni Ace ang Vivre card niya kay Luffy sa Arabasta. Alam ni Luffy na hindi magugustuhan ni Ace na dumating siya upang iligtas siya, ngunit nagpa siya si Luffy na kailangan niyang iligtas si Ace, at pansamantala niyang titigil sa paghahanap sa kanyang mga tauhan. Kahit na nagbabala si Elder Neon na lubhang mapanganib ang lugar, determinado si Luffy na iligtas si Ace. Kaya sinabi niya kay Luffy na pumunta sa Impel Down, bago inilipat si Ace sa Marineford. Kung hindi, kailangang harapin ni Luffy ang 3 Admiral at ang 7 Warlords of the Sea. Sila ang pinakamalakas na puwersa ng Marines. Sinabi ni Elder Neon kay Luffy na hikayatin si Boa Hancock. Kung papayag siya, matutulungan niya si Luffy na sumakay sa isang barkong marine. Bigla silang nakatanggap ng isang anunsyo, si Boa Hancock ay dumaranas ng kakaibang sakit. Samantala, si Hancock ay nakaramdam ng sobrang panghihina. Nag-alala ito sa kanyang 2 nakababatang kapatid na babae. Akala niya mamamatay na siya. Sa sandaling ito, dumating sina Luffy at Elder Neon, ngunit sinabi ni Elder Neon kay Luffy na maghintay, para masuri muna niya ang kondisyon ni Hancock. Kahit ang doktor ay hindi alam kung anong sakit ang mayroon si Hancock, ngunit nalaman ito ni Elder Neon, at nang banggitin niya ang pangalan ni Luffy, tumindi ang pananakit ni Hancock. Noon naunawaan ni Elder Neon ang kanyang kalagayan, dahil ang mga naunang reyna ay dumanas ng parehong karamdaman. Pagkatapos, sinabi niya kay Hancock na narito si Luffy, at kailangan niya ng tulong sa isang bagay. Sa hindi inaasahan, agad na tumayo si Hancock para salubungin si Luffy. Nagulat ito sa lahat, na pagtanto ni Elder Neon na tama ang hula niya, dahil natunaw ni Luffy ang nagyelo na puso ni Hancock. Pagkatapos, lumabas siya para salubungin si Luffy. Ito ang nagpasaya kay Luffy. Samantala, lahat ay nakatingin sa kanila. Sa sandaling iyon, sinabi sa kanya ni Luffy na kapatid niya si Ace, at gusto niyang iligtas si Ace. Hiniling sa kanya ni Luffy na dalhin siya sa Impel Down, ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang 2 nakababatang kapatid na babae, dahil ayaw nilang maalala ni Hancock ang kanyang masakit na nakaraan. Napagtanto ni Hancock na gusto ni Luffy na tanggapin niya ang patawag ng world government. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag siya kaagad. Nagulat ito sa lahat. Sinabi ni Elder Neon na si Hancock ay umibig. Habang nakita ni Hancock si Luffy na nakangiti, napasaya siya nito, napagtanto niyang hindi niya kayang tanggihan si Luffy.
Ngunit hindi niya naintindihan kung bakit. Sinabi ni Elder Leon kay Hancock, iyan ay pag-ibig. Kung hindi niya makakasama ang mahal niya, magdurusa siya ng husto, at ganoon din ang naranasan ng mga naunang reyna. Nagdulot ito sa kanila ng matinding sakit at humantong pa sa kanilang pagkamatay. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsang-ayon na sumama kay Luffy, hindi niya sinasadyang nailigtas ang parehong Hancock at ang kanyang kaharian. Dahil sa pagtanggap sa patawag ng pamahalaang pandaigdig, hindi mawawala ni Hancock ang kanyang titulo bilang Warlord of the Sea. Pagkatapos, nakipag-ugnayan si Hancock kay Momonga. Nagulat ito sa kanya, dahil pumayag siya sa patawag, ngunit may isang kondisyon si Hancock. Sa sandaling ito, ang lahat ay nagpaalam kay Luffy, dahil naghahanda siyang umalis kasama si Hancock. Nangako si Luffy na sa susunod, ipapakilala niya sila sa kanyang mga crewmate. Ito ang nagpa-excite sa kanila. Biglang dumating si Hancock. Agad niyang pinalayas ang mga maliliit na hayop na nakaharang sa kanyang dinadaanan, dahil hindi niya gusto ang mga ito, ngunit nang makita niya si Luffy, nahihiya si Hancock. Pinaalalahanan ng lahat si Luffy na tawagan si Hancock bilang Reyna, ngunit sinabi niya sa kanya na maaari lang siyang tawagan sa kanyang pangalan. Dahil dito natulala ang lahat sa kagandahan ni Hancock. Pagkatapos, nagpaalam si Luffy at umalis. Naalala ni Margaret ang mga sandaling ginugol ni Luffy doon. Dahil dito ay nagsisisi siya, kaya ninais niyang makita muli si Luffy. Habang nag-aalala siya, hindi niya alam kung ligtas si Luffy sa barko ng Marine, ngunit sinabi ni Elder Leon na nakagawa na siya ng plano kasama si Hancock. Sa sandaling ito, nakilala ni Hancock si Momonga. Ang hiling niya pala ay pumunta muna sa Impel Down, kaya pumayag siya, pero siya lang ang pinayagang pumunta doon. Kaya, nagpaalam si Hancock sa kanyang mga tauhan ng pirata, at sumakay siya sa barkong Marine. Biglang narinig ni Momonga ang tiyan ni Hancock na umuungol dahil sa gutom, kaya tinukso niya ito. Si Luffy pala ay nakakapit kay Hancock sa ilalim ng kanyang balabal. Sa sandaling ito, hiniling sa kanya ni Momonga na bawiin ang petrification ng kanyang mga nasasakupan, ngunit biglang bumahing si Luffy. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Momonga, dahil kakaiba ang kinikilos ni Hancock ngayon. Sa hindi inaasahan, sinabi sa kanya ni Hancock na maaari niyang suriin ang kanyang katawan kung gusto niya. Dahil dito ay kinabahan si Momonga, dahil gagawin niya itong bato. Kaya nagpasya siyang magtiwala kay Hancock. Pagkatapos nito, tinanggal ni Hancock ang petrification para sa mga sundalong Marine, at nagsimula silang magtungo sa Impel Down. Samantala, nakatanggap si Sengoku ng balita na tinanggap ni Hancock ang tawag. Pinapanatag siya nito, dahil 6 na warlord ng dagat ang naruroon. Gayunpaman, ang huli, si Jinbe, ay nakakulong pa rin sa Impel Down, dahil tumanggi siyang makibahagi sa digmaan. Biglang narinig ni Sengoku ang balita, dumating si Garp sa Impel Down. Nagulat ito sa kanya. Gayunpaman, si Sengoku ay nakatanggap ng isa pang ulat, ang Whitebeard Pirates ay nagsimulang kumilos. Maraming Marine Patrol Squad ang nawasak. Nagalit ito kay Sengoku. Samantala, pumasok si Garp sa Impel Down para makipagkita kay Ace. Habang nananaginip si Luffy, nakita niya ang sandaling sinalakay ni Kuma ang kanyang mga crewmate, na nagpawala sa kanila. Nang magising si Luffy, napagtanto ni Hancock na nagkaroon siya ng bangungot. Hindi niya alam kung paano siya pasayahin, kaya naisip ni Hancock na inaaliw niya si Luffy, at naghalikan sila. Dahil dito, napahiya si Hancock. Bumalik ang oras sa ilang araw na nakalipas, napadpad si Nami sa isang Sky Island. Nagulat ito sa matanda doon. Nang magising si Nami ay nagulat siya kaya agad niyang binatukan ang matanda. Hindi alam ni Nami kung saan ang lugar na ito, ngunit gusto niyang umalis kaagad, dahil hinihintay siya ng kanyang mga crewmate. Paulit-ulit na binato ni Nami ang matanda. Natakot siya nito. Biglang natahimik si Nami. Nataranta ito ng matanda, hindi niya alam kung ano ang pinagdaanan ni Nami. Pagkatapos, nagluto siya ng pagkain para kay Nami. Nakita niyang napakasarap ng pagkain. Sa sandaling ito, napansin ng matanda na malungkot pa rin si Nami, kaya ginawa niya ang Windknot Streak para sa kanya. Pero sobrang lakas ng hangin, na nagpatumba kay Nami, kaya agad niya itong sinuntok. Nang papaalis na si Nami, isang napakalaking bagyo ang humahampas sa labas. Napansin ni Nami na may paparating na buhawi, kaya agad niyang binalaan ang matanda, pero alam na nito. Nagalit ito kay Nami, dahil masyado siyang kalmado. Pagkatapos, lumabas si Herdas. Nag-alala ito kay Nami, kaya nagpasya siyang pagsamahin ang kanyang Climatak sa Windknots para iwaksi ang bagyo. Sa hindi inaasahan, lumikha si Nami ng napakalakas na hangin, at nagtagumpay siya. Nagulat ito kay Nami. Sa sandaling ito, bumalik si Herdas. Nagulat siya na magagamit ni Nami ang Windknots. Biglang napagtanto ni Nami, ang islang ito ay lumulutang sa langit.
Sinabi ni Herdas na ito ay isang sky island na tinatawag na Wetheria, at ang bagyo ay isa talaga sa kanilang mga eksperimento. Nagulat ito kay Nami. Samantala, sa isang nagyayelong isla, hindi sinasadyang natuklasan ng dalawang taga-nayo ng isang malaking figura, kaya agad nila itong inatake. Siya pala si Frankie, ngunit walang epekto sa kanya ang atake nila. Nagulat ito sa bata, biglang nanlamig si Frankie, hindi niya alam kung nasaan siya, kaya sinabi nila kay Frankie, ang islang ito ay tinatawag na Mechanical Island at kilala rin bilang Future Country. Ngunit siya ay nilalamig, kaya mabilis nilang dinala si Frankie sa bayan. Sa sandaling iyon, sinusuri ng mga doktor ang katawan ni Frankie. Nagulat sila nito, dahil nakabuo siya ng enerhiya gamit ang cola, ngunit wala silang anumang cola dito. Nang matapos ang paggamot kay Frankie, nagulat ang bata, dahil naging mas magalang si Frankie. Ito pala ay pinalitan ng mga doktor ang kanyang cola ng tsaa. Nadismaya nito ang bata, dahil cool talaga si Frankie noon, at sa islang ito, mayroong isang secret laboratory na pagmamayari ni Dr. Vegapunk. Samantala, sa panig ni Luffy, pinagalitan ni Hancock ang mga sundalong marine, dahil kailangan niya ng 100 servings ng pagkain para sa isang pagkain. Kung hindi sila naghanda ng sapat, gagawin niya silang bato. Naisip ni Hancock na pinapakain niya si Luffy. Ito ang nagpasaya sa kanya. Pero sa totoo lang, nakaupo lang si Hancock sa isang sulok at nanonood kay Luffy. Hindi na niya kailangan pang kumain, busog na siya sa pagtingin pa lang sa kanya. Biglang sumilip ang dalawang sundalong marine sa silid, kaya ginawa silang bato ni Hancock. Ikinasindak nito ang iba pang mga sundalong marine. Samantala, si Hancock ay nahihiya pa ring nanonood kay Luffy, ngunit nag-aalala si Luffy kay Ace. Sa sandaling ito, pinangarap ni Chopper na muling makasama ang lahat. Ito ang nagpasaya sa kanya. Bigla siyang ginising ng mga higanteng ibon. Nagulat ito kay Chopper. Nauwi siya sa pagiging laruan ng mga ibon, at napagtanto ni Chopper na nasa kakaiba siyang isla. Nang hindi sinasadya, ibinagsak ng mga ibon si Chopper sa ibaba. Buti na lang at napadpad siya sa isang bush. Sa sandaling ito, hindi alam ni Chopper kung nasaan siya. Nag-alala ito sa kanya, dahil hindi niya alam kung nasaan ang iba. Bigla niyang naalala na may Vivre card pa pala siya. Makakatulong ito sa kanya na mahanap ang kanyang mga crewmate. Ngunit kailangan munang maghanap ng makakain si Chopper. Bigla siyang nawala ng malay ng isang katutubong mandirigma. Nang magising si Chopper, nakita niyang malapit na siyang maging pagkain ng mga katutubo. Ito ay nagulat sa kanya, at naisip nila na si Chopper ay isang weasel, ngunit sinabi niya sa kanila na siya ay isang reindeer. Nakaramdam sila ng kakaiba, dahil nakakapagsalita si Chopper. Biglang sumalakay ang mga higanteng ibon sa nayon. Kinuha ang pagkakataong ito, tumalon si Chopper mula sa kumukulong kaldero. Nag-alala ito kay Chopper, hindi niya alam kung saan ang lugar na ito. Samantala, sa panig ni Sanji, hinahabol pa rin siya ng mga queer. Dahil dito, labis na namiss ni Sanji sina Nami at Robin. Ilang oras na pala ang nakalipas, pinalipad ni Kuma si Sanji sa islang ito, at tinulungan siya ng isang batang babae. Ito ang nagpasaya kay Sanji. Akala niya ay isang magandang babae. Nahiya ito at tumakbo palayo, ngunit nakalimutan niya ang kanyang panyo, kaya hinanap siya ni Sanji. Natagpuan niya ang isla na napakaganda, parang paraiso. Dahil dito nag-alinlangan si Sanji kung babalik siya para hanapin ang kanyang mga crewmate. Ngunit nagpasya siyang hanapin muna ang babae, at natagpuan ni Sanji ang kanyang bahay. Nang ibalik niya ang panyo, bigla niyang tinanong si Sanji kung mahilig ba siya sa mga damit. Naisip ni Sanji na magsusuot siya ng damit para makita niya. Ito ang nagpa-excite sa kanya, pero laking gulat ni Sanji, dahil lalaki ang nakatayo sa harapan niya. Dahil dito ay nawala ng pag-asa si Sanji at tumakbo palayo. Ngunit sa labas, maraming lalaking nakadamit ang nakapaligid kay Sanji, at pinilit nilang magsuot ng damit si Sanji. Natakot siya nito, at tumakbo siya palayo. Ang lugar na ito ay ang Kamabaka Kingdom. Samantala, sa panig ni Luffy, maraming marino ang naging bato, dahil naglakas loob silang sumilip sa silid. Habang nag-aalala si Luffy, hindi niya alam kung kailan sila darating sa Impel Down, ngunit kailangan pa rin niyang kumain muna. Biglang tinanong ni Hancock si Luffy tungkol sa kanyang mga crewmate, kaya sinimulan ni Luffy na pangalanan ang bawat isa. Natuklasan ni Hancock na may dalawang babae ang crew ni Luffy. Nagulat siya rito, at agad niyang naisip na mga karibal niya sila. Sa isang lupain ng nyebe, nakita ng isang batang babae si Robin. Hindi alam ni Robin kung nasaan siya. Sinabi sa kanya ng batang babae, ang lugar na ito ay Tequila Wolf, isang bansa sa East Blue. Pagkatapos nito, iniuwi ng batang babae si Robin, ngunit maraming sundalo rito. Nang makita ng mga tao si Robin, nagulat sila. Ngunit hindi nila siya tinanggap, dahil natatakot silang matuklasan ng mga kawal.
Gayunpaman, sinabi ng batang babae na aalagaan niya si Robin. Pagkatapos noon, naghanda si Soren ng pagkain para kay Robin. Sa sandaling ito, si Soren ay lubhang mausisa tungkol sa labas ng mundo, dahil hindi pa siya umalis sa lugar na ito. Biglang tumunog ang bell sa trabaho, kaya kailangan ni Soren na pumasok sa trabaho, habang si Robin naman ay gustong bumalik kay Luffy. Kinaumagahan, nakita ni Robin na bumalik si Soren. Ito ay naging ang kanilang gawain ay upang bumuo ng isang higanteng tulay, upang ikonekta ang maraming mga isla na magkasama. Sa sandaling ito, nalaman ni Soren na naglakbay si Robin sa maraming isla. Natuwa ito sa kanya, kaya ipinakita ni Soren kay Robin ang mga guhit na ginawa niya mula sa kanyang imahinasyon. Pagkatapos nito, sinabi ni Robin kay Soren ang tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Biglang dumating din ang iba, at sabay silang nakinig sa mga kwento ni Robin. Pero may nagsumbong sa mga sundalo, kaya nagmadali silang pumasok para hanapin si Robin. Pag-akyat nila sa attic, nagtago si Robin sa rooftop. Nag-alala ito kay Soren. Sa kabutihang palad, hindi nila nakita si Robin, ngunit nakita nila ang mga guhit ni Soren, kaya sinira sila ng sundalo upang pilitin si Soren na ihayag ang lokasyon ni Robin. Bagamat labis siyang nalungkot, ayaw pa ring magsalita ni Soren. Nagalit ito sa mga sundalo, kaya nagpasya silang hulihin ang lahat. Biglang nagsimulang salakayin ni Robin ang mga sundalo sa labas. Natakot sila nito, ngunit nais ni Robin na protektahan si Soren, kaya nagpasya siyang hayaang mahuli siya ng mga sundalo. Pagkatapos noon, nakilala ni Robin ang prison chief. Aniya, ang mga manggagawa rito, sila ay mga kriminal o mamamayan na inabandona ng world government, at ang tulay na ito ay nasa ilalim ng konstruksyon sa loob ng 700 taon. Kaya pinilit niyang magtrabaho din si Robin. Samantala, si Usopp, naligaw siya sa kakaibang isla. Nagdulot ito ng pagkabalisa sa kanya, dahil mag-isa lang siya. Hindi alam ni Usopp kung paano aalis sa islang ito. Biglang lumitaw ang isang higanteng insekto. Sinimulan nitong habulin si Usopp. Buti na lang at nailigtas siya. Nagpakilala ang lalaki bilang si Heracles. Gayunpaman, ang lahat ng mga halaman dito ay umaatake kay Usopp. Sinabi niya kay Usopp, ang lugar na ito ay tinatawag na Boyne Archipelago. Samantala, kumakain pa rin si Luffy, habang nagseselos si Hancock, naisip niyang si Luffy ang mas pinipili si Nami at Robin kaysa sa kanya. Nadurog ang puso niya, kaya determinado siyang huwag magpatalo. Sa isla ng Koraigana, labis ang hinanakit ni Perona kay Kuma, dahil ipinadala niya ito sa madilim na islang ito. Nagalit ito sa kanya, biglang narinig ni Perona ang malakas na ingay sa kagubatan, kaya lumipad siya para tingnan. Umaasa siyang may dumating na cute para hindi siya malungkot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Zoro pala. Nagulat ito kay Perona. Napagtanto niyang miyembro siya ng Straw Hat Pirates, kaya nagpa siya si Perona na iwan siya. Gayunpaman, sa mga sumunod na araw, inalagaan ni Perona si Zoro. Sa sandaling iyon, naalala ni Zoro ang kanyang pagkatalo. Ito ang nagpagising sa kanya. Biglang nakita ni Zoro si Perona. Nakilala niya ito bilang subordinate ni Moria. Tinanong ni Zoro kung nasaan ang kanyang mga espada. Si Perona pala ang nagtago sa kanila. Nang sinubukang bawiin ni Zoro ang kanyang mga espada, ginamit ni Perona ang kanyang mga multo para salakayin siya, na naging dahilan upang siya ay maging negatibo. Natuwa ito kay Perona. Nang magising si Zoro, nabalot siya ng mga benda sa buong katawan na parang stuffed animal. Nagalit ito kay Zoro, ngunit hindi niya magawang lumaban-laban kay Perona, dahil palagi niya itong ginagawang negatibo. Gayunpaman, nais lamang ni Zoro na umalis. Nalito nito si Perona, dahil ayaw niyang mag-isa rito, kaya pinigilan niya si Zoro, iniwan siya na walang magawa. Samantala, sa isang lupain ng kahirapan, isang grupo ng mga kulto ang nagsasagawa ng isang ritual para ipatawag si Satanas. Biglang nahulog si Brook sa kanilang pagtitipon. Nagulat ito sa lahat. Akala nila ay matagumpay nilang napatawag si Satanas. Walang ideya si Brook kung nasaan siya, ngunit gusto niyang bumalik kay Luffy sa lalong madaling panahon. Biglang napansin ni Brook ang isang babae sa kanila. Tanong niya, pwede ko bang makita ang panty mo? Kaya agad na ipinakita ng mga lalaki sa grupo kay Brook ang sarili nilang damit na panloob. Samantala, tapos na kumain si Luffy. Biglang nakarinig ang mga Marines sa labas ng kakaibang ingay mula sa silid, kaya mabilis na itinulak ni Hancock ang mga plato, at inutusan silang dagdagan ng 5 beses ang mga bahagi ng pagkain. Nagulat ito sa mga Marino. Sa sandaling ito, 6 na araw na lang ang natitira kay Luffy para iligtas si Ace. Samantala, ang mga puwersang Marine ay nagtipon sa Marineford. Maging ang 7 warlord ng dagat ay dumating, naghahanda para sa labanan laban sa Whitebeard. Samantala, binisita ni Garp si Ace. Sinabihan ni Ace si Garp na patayin siya.
Kaya't pinagalitan ni Garp si Ace, sinabi na kahit mamatay si Ace, hindi nito mapipigilan ang digmaan ni Whitebeard. Dahil dito ay napaiyak si Ace. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.